Kabanata 541. Napaka-ignorante mo. Umiling si Randall. Walang pakialam si Lito. Aalis na sana siya, ngunit pinigilan muli ni Randall. Lito, sinusubukan mo bang lumaban sa gobyerno? Kung pipilitin mong umalis, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Lalong lumakas ang tono ni Randall. Sa kanyang opinyon, mas mainam kung maaari niyang i-recruit si Lito. Kung hindi niya magagawa, napakapanganib para sa isang kasing kapangyarihan niya na manatili sa lipunan. Mas mabuting lipulin siya o ikulong. Sumimangot si Lito, nakaramdam ng hindi pagkakaunawaan. Kung talagang lumaban siya ng lantaran, tiyak na magdudulot ito ng malaking gulo. Sa sandaling ito, tumunog ang linya sa mesa ni Randall. Kinuha ito ni Randall at sinabi ng taong nasa loob, Captain Leo, hinahanap ka ni General Mark Chin ng Jiangnan Military District. General Chin. Labis na nagulat si Randall. Ilang beses pa lang niyang nakilala si Mark at bihirang makipag-usap sa kanya. Bakit niya siya tatawagan? Sige, akin na. Mabilis na sinagot ni Randall ang tawag. General Chin, pakisabi sa akin kung ano ang problema. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Randall nang marinig niya ang mga salita ni Mark. Tumingin siya kay Lito nang may pagtataka. Pero, kung ganoon, sige. Inihayag ni Randall ang hitsura ng kompromiso at ibinaba ang telepono. Tumingin siya kay Lito at sinisiyasat, mayroon ba kayong magandang relasyon kay General Chin? Ngumiti si Lito. Mayroon kaunti. Inilibot ni Randall ang kanyang mga mata. Isang multo lang ang maniniwala sa kanya. Kung ito ay isang ordinaryong relasyon, paano masasabi ni Mark na gagamitin niya ang kanyang sariling reputasyon upang magarantya na tiyak na hindi masamang tao si Lito? Ginamit pa niya ang ranggo ng militar para pilitin siyang palayain siya. Gayunpaman, si Mark ang pangalawa sa command ng Jiangnan Military Region. Si Randall ay hindi nang ahas na sumuwi at maaari lamang na makipagkompromiso. Natural, alam na alam ni Lito ang kanilang pinag-usapan. Captain Leo, pwede na ba akong umalis? Medyo naiinip na siya. Nagdilim ang mukha ni Randall habang nahihirapan siyang tumango. Ngunit Lito, mayroon pa rin akong parehong mga salita. Kung wala ako, hindi mo magagawang pukawin ang puwersa ng Gao family. That's my business. You don't have to worry about it. Ang mga sulok ng bibig ni Lito ay lumulutang paitaas habang siya ay tumalikod at umalis. Puno ng ayaw ang mukha ni Melinda. Kapitan Leo, bakit mo siya pinakawalan? Napabuntong hininga si Randall at makahulugang sinabi, hindi ordinaryo ang background ng batang ito. Tiyak na hindi lang ang mga nalaman natin. Hilingin sa mga kasama sa technical department na imbestigahan siyang mabuti. Tumango si Melinda. Okay. Lumabas si Lito sa compound ng Special Operations Force, kinuha ang kanyang cellphone, at tinawagan si Mark. Tila inaasahan ni Mark ang tawag ni Lito at mabilis na sinagot ang tawag. Naguguluhan ka ba? Bakit bigla kitang tutulungan? Nakangiting sabi ni Mark. Oo. Tumango si Lito. Sa lakas ni Mark, sandali lang bago niya malaman ang tungkol sa Taiping Building, ngunit hindi ito maaaring maging ganoon kabilis. Sinabi ni Mark, yung babaeng iyon, Yangtze. Tinawagan niya ang kanyang lolo kaninang madaling araw at sinabing mukhang nagkaproblema ka para iligtas siya. Nakiusap siya sa amin na alagaan ka. Hiniling ko sa isang tao na mag-imbestiga at nalaman kung dinala ka ng mga tauhan ni Randall, kaya tinawagan ko siya. Labis na naantig si Lito sa kanyang puso. Bagamat mukhang malamig si Yangtze sa labas, nag-isip siya. Salamat, Master Chin. Nakangiting sabi ni Mark, ano ang dapat pasalamatan? Nandyan ka para tapusin ang iyong misyon. At saka, ang mga taong iyon sa Taiping Building ay ang masasamang puwersa ng Azure Dragon Gang. Dapat matagal na silang napuksa. Nakagawa ka ng mabuti. Nagpalitan pa silang dalawa ng ilang salita bago ibinaba ni Lito ang tawag. Habang naglalakad, huminto siya at sumigaw, lumabas ka. Sa likod ng puno sa gilid, may lumabas na tao. Ito ay ang palihim na si Melinda. Sumulyap si Lito sa kanya. Bakit mo ako sinusundan? Naglakad si Melinda sa harapan niya nang walang bahid ng pagkakasala. May gusto akong itanong sa iyo. Dapat ay nakasuot si Cedric doon ng Dragon Blood Ring sa kanyang kamay, na siyang simbolo ng pinuno ng gang ng Green Dragon Gang. Pagkatapos ng kamatayan ni Cedric, ang mga miyembro ng gang ng Green Dragon Gang ay walang pinuno, at bawat bulwagan ay naghahanap ng singsing. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tinitigan si Lito. Ngunit hindi namin nakita ang singsing na ito kay Cedric kahapon. Inalis mo ba ito? Natural, hindi ibibigay sa kanya ni Lito ang singsing. Mahinahon niyang sinabi, hindi ko nakita. Talaga. Halatang hindi naniniwala si Melinda, ngunit ayaw itong ilabas ni Lito.
Hindi niya ito matalo, kaya hindi niya ito kayang tanggapin sa pamamagitan ng puwersa. Lito, paano kung makipag-deal ako sa iyo? Umiling si Lito. Hindi interesado. Itinaas ni Melinda ang kanyang mapupulang labi. You must be interested in this. As long as you cooperate with me to kill all the remnants of the Green Dragon Gang, I will tell you a secret. Kahit sinong martial arts practitioner ay masasabik na marinig ito. Napukaw ang interes ni Lito. Depende yan kung anong sikreto. Direktang sinabi ni Melinda, paano kung sabihin kung may kinalaman ito sa ugat ng dragon? Sumili ang pagkagulat sa mga mata ni Lito nang marinig niya ito, ugat ng dragon. Hindi kaya nagising ang ugat ng dragon? Hindi, imposible. 3 taon na ang nakalilipas, ang aking master ay naglakbay sa malayo upang suriin ang ugat ng dragon, ngunit walang bakas ng paggising. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Lito, alam ni Melinda na ginamit niya ang tamang chip. Paano na? Gusto mo bang ipagpalit? Ang kanyang mga mata ay naningkit sa crescent moons. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling pa rin si Lito. Hindi. Kung mayroong anumang kakaibang paggalaw sa ugat ng dragon, maaari niyang malaman ito ng mag-isa. Bakit kailangan niyang gumastos ng labis na pagsisikap upang makipagtulungan kay Melinda? Biglang bumagsak ang mukha ni Melinda. Lito, ginagalit mo ako ng husto. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. Take your time. Aalis na ako. Tumigil ka. Dumiretso si Melinda at hinawakan ang braso ni Lito. Ililibre kita ng inumin. Salamat sa pagtulong mo sa amin na malutas ang malaking problema kay Cedric. Nang makitang ayaw sumuko ni Melinda, maraming dumaraan ang tumingin sa kanila, kaya kinailangan siyang sundan ni Lito. Sa sandaling ito, mayroong 2 kabaong ng mahogany sa bakuran ng mansyon ng Gao family. Lito. Lito. Ikaw ang naging dahilan ng pagkawala ng aking anak at apo. Hindi na ako makapaghintay na balatan ang iyong balat at kainin ang iyong laman. Inumin ang iyong dugo. Itinaas ni Jerome Gao ang kanyang mga kamay ng mataas, ang kanyang mga mata ay pula, at umungal na parang baliw. Lumapit ang kanyang pangalawang anak na si Gilbert Gao at sinabing, Tatay, sinasabing sunod-sunod na pinatay ni Lito ang daan-daang tao ng Green Dragon Gang, at maging si Grandmaster Cedric ay namatay sa kanyang mga kamay. Natatakot ako na sa ating kasalukuyang lakas, hindi tayo makakalaban sa kanya. Haha, hindi na natin kailangan kumilos. Ngumisi si Jerome, naglabas ng jade pendant mula sa kanyang mga braso, at tahimik na binibigkas ang incantation. Tinusok niya ang kanyang mga daliri at tumulo ang isang patak ng dugo sa pendant ng jade. Biglang, ang jade pendant ay naging isang sinag ng liwanag, at isang ilusyon ng isang figure ng tao ang kumislap sa harap ni Jerome. Sabihin mo sa akin, ano ito? Isang marilag na boses ang umalangaw-ngaw. Agad na lumuhad si Jerome, gayon din si Gilbert at ang iba pang mga alipin ng pamilya. Magkapareho ang pinanggalingan ng Wu Clan at Gao Clan. 300 taon na ang nakalilipas, nahati sila sa 2 bahagi. Ang isa ay pumasok sa martial arts world, at ang isa ay nanatili sa secular na mundo. Iniwan ng ninuno ang jade pendant na ito para sa mga inapo ng Gao Clan na makipag-ugnayan sa Wu Clan para sa tulong kapag sila ay nakatagpo ng sakuna. May nakatutuwang puot sa mga mata ni Jerome. Ngayon, nakikiusap si Jerome Gao ng pamilya Gao sa military clan na pumatay ng tao para sa akin. Kabanata 542. Sa bar. Si Lito ay kinaladkad dito ni Melinda, kaya kinailangan niyang uminom kasama niya. Hindi pa huli ang lahat, ngunit maraming mga hindi inaasahang tao sa bar. Hindi sila pumunta sa booth, ngunit diretsyong nakaupo sa bar counter, at bawat isa sa kanila ay umiinom ng umiinom. Ako muna mauna. Si Melinda ay medyo matapang at prangka. Itinaas niya ang ulo niya at uminom. Nang matapos siyang uminom ay umubo siya na nakatikip ang mga kamay sa bibig, at namumula ang pisngi. Kung hindi mo kayang uminom, huwag mong pilitin ang sarili mo. Inalog ni Lito ang kanyang baso ng alak at sinabing may tonong nanunukso. Pinandilatan siya ni Melinda ng may hiya at inis. To tell you the truth, I have strict family education. This is my first time drinking, so you should feel honored. Tumango si Lito at makahulugang sinabi, talaga, kung tutuusin, ibinigay mo ito sa akin sa unang pagkakataon. Titango na sana si Melinda nang bigla niyang napagtanto na ang kanyang mga salita ay malabo. Sa sobrang galit niya ay namula ang mukha niya. Basta, sinamantala mo ako. Sinipa niya si Lito, ngunit madali nitong naiwasan ang sipa nito. Sa aking opinyon, ang posisyon ng Grandmaster ng Green Dragon Gang ay kay Brother Lloyd Lay. Biglang nagkagulo sa gilid. Nang marinig ang mga salitang, Asher Dragon Gang, malamig silang tiningnan ni Melinda.
May 7 o 8 tao ang nakaupo sa booth, at sa gitna nila ay isang matipunong lalaki na may malaking gintong kadena. Ang kanyang kalbo na ulo ay may tato ng isang kidlat na tato, at ang kanyang pagtawa ay parang muffled thunder. Si Brother Lloyd, ang pinag-uusapan ng lahat. Hahaha, kung ako ang naging boss ng gang, lahat ng kapatid natin ay asenso. Tumangala si Lloyd sa langit at tumawa ng malakas. Biglang nanlamig ang mukha niya. Gayunpaman, kapag ako ang naging boss, ang unang gagawin ko ay ang paghihiganti kay Grandmaster Cedric Do. Putulin ang mamamatay tao. Hayaan ang kanyang pamilya na mamatay. Mamamatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. May umalangaw-ngaw, oo, ang kanyang lalaki ay ating alipin, at ang babae ay natutulog sa atin. Nagtawanan ng lahat at itinaas ang kanilang mga baso para mag-toast sa isa't isa. Tahimik na sinulyapan ni Melinda si Lito, nalaman lamang na may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Mahirap talagang hanapin ito sa sobrang swerte. Malamig siyang ngumiti, diretsyong tumayo, at naglakad patungo sa grupo ng mga tao. Hoy, kayong lahat na taga Green Dragon Gang, tumayo kayo at itaas ang inyong mga kamay. Mahigpit na utos niya. Ang mga taong iyon ay natulala noong una. Nang makita nila si Melinda, nanliit ang kanilang mga mukha. Hindi lamang maganda si Melinda, ngunit napakakaakit-akit din ng kanyang figure. May curvy figure siya. Bilang karagdagan, nagustuhan niyang magsuot ng masikip na suit, na ginawa siyang mas sexy at kaakit-akit. Ilang pares ng nag-aapoy na mga mata ang gumagala kay Melinda. Bigla siyang nagalit at kinuha ang certificate niya. Pulis ako, itaas mo ang iyong mga kamay. Oh, ang orihinal na babaeng pulis. Ngumisi si Lloyd, tumayo, at naglakad papunta kay Melinda na parang hooligan. Sumigaw si Melinda, huwag kang lalapit, kung hindi, babarilan kita. Habang sinasabi niya ito, hinawakan niya ang kanyang baywang at bigla niyang naalala na nagmamadali siya at nakalimutang magdala ng baril. Beauty, hindi ka ba maglalabas ng baril? Asan ang baril? Ngumisi si Lloyd at sinabing may malisyosong ngiti, nasaan ang baril mo? Sa palagay mo ba ay natatakot ako? Habang nagsasalita siya, ang kanyang kaawa-awang mga mata ay dumampi sa curvy figure ni Melinda, na nagpapakita ng isang matako na tingin. Nanlaki ang magagandang mata ni Melinda. Naiinsulto, aatake na sana siya. Papatayin kita, basura ka. Gayunpaman, casual na pinalakpakan ni Lloyd ang kanyang mga kamay. Biglang huminto ang tugtog ng bar, at tumahimik din ang mga nagkukwentuhan, nag-iinuman, o nagsasayaw. Kung hindi ka Asher Dragon Gang, umalis ka dito. Sa dagandong ni Lloyd, 12-dosenang tao ang mabilis na nag-impake at nagtakbuhan. Sa oras na ito, mayroong halos 100 tao sa bar. Napatingin silang lahat kay Lloyd at sabay-sabay na sinabi, Kuya Lloyd. Girl, gusto mo pa bang lumaban? Ngumisi si Lloyd. Namutla ang mukha ni Melinda. Hindi niya inaasahan na ang buong bar ay puno ng mga tao mula sa Asher Dragon Gang. Kung ang mga taong iyon lamang, kakayanin niya ang mga ito sa kanyang mga kakayahan, ngunit hindi niya kayang harapin ang higit sa 100 tao. Si Kuya Lloyd ay mahal ka niya. Paano ito? Manatili ka sa akin ng isang gabi at pagsilbihan mo akong mabuti. Kung hindi mo ako papatayin, madali kang patayin sa aking teritoryo nang hindi nagpapalam sa iba. Malamig na banta ni Lloyd. Sa iyong mga panaginip, ang paglilingkod sa iyo ay mas mahusay kaysa sa paghahatid ng baboy. Ganti ni Melinda. Nanlamig ang mukha ni Lloyd, at ngumisi siya. Mukhang ayaw mong maparusahan. Aawayin muna kita, tapos hahayaan mo ang mga kapatid ko na makipag-away sa iyo. Sabay na tayo at itali ang babaeng ito. Sa sandaling magbigay ng utos si Lloyd, pinalibutan ng mahigit 100 tao si Melinda. Kinagat ni Melinda ang kanyang mapupulang labi gamit ang kanyang mga ngipin at tumingin muli kay Lito, ngunit nalaman niyang wala siyang intensyon na tulungan siya. He's so heartless. Ipinadyak ni Melinda ang kanyang mga paa at dumiretso kay Lito. Huwag kang pumunta dito. Nandito ang boyfriend ko. If you dare to touch me, hindi ka niya bibitawan. Si Lito ay nakaupo sa anino, at walang nakapansin sa kanya. Sa sandaling ito, pinaalalahanan sila ni Melinda, at pagkatapos ay natagpuan nila siya. Hoy, boyfriend mo ba talaga siya? Naghihinalang tanong ni Lloyd. Sa umaasang mga mata ni Melinda, umiling si Lito. Hindi. Natigilan ang mga mata ni Melinda. Siya ay ganap na natigilan at nakaramdam ng labis na pagkakamali. Na may pulang mata, sinabi niya, Lito, masyado kang walang puso. Kailangan mo bang panoorin akong ginahasa nila? Hindi man lang siya nilinggan ni Lito habang patuloy siya sa pag-inom. Hoy, anak, dahil hindi mo siya girlfriend, umalis ka na rito. Sigaw ni Lloyd sa magaspang na boses.
Mahinahong sinabi ni Lito, hindi ko pa nauubos ang alak ko. Bakit ako lalabas? Dumilim ang mukha ni Lloyd, at malamig niyang sinabi, kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Kinindatan niya ang isa niyang tauhan. Kinuha ng nakababatang kapatid ang isang bote ng beer at inihagi sa ulo ni Lito. Biglang tumayo si Lito. Naramdaman na lang ng lalaki ang isang itim na anino na kumislap sa kanyang harapan, at nawala ang bote ng beer sa kanyang kamay. Pang! Ang bote ng beer ay lumitaw sa kamay ni Lito at binasag ng malakas sa ulo ng kanyang kapatid. Ah! Biglang damyugo ang ulo niya. Hinawakan niya ang kanyang ulo at sumigaw, at pagkatapos ay bumagsak sa sahig ng walang anumang paggalaw. Biglang nagkaroon ng riot sa bar, at ang dugo ay nagpa-excite sa lahat. Malungkot ang mukha ni Lloyd. Nagngangalit siya at sinabing, "Boy, kailangan kitang patayin ngayon." Ang iba pang mga tao ay nagpakita rin ng kanilang mga sandata at naglakad patungo kay Lito na may dalang mga kutsilyo, punyal, at patpat. Sinabi ni Lito kay Melinda, "Mauna ka na. Ako na ang bahala dito." Ngunit, puno ng pagkabalisa ang mukha ni Melinda, at ayaw niyang iwan si Lito mag-isa. Sa sumunod na segundo, sumigaw siya. Talagang hinawakan ni Lito ang kanyang baywang gamit ang isang kamay at itinaas siya. Pagkatapos, inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas at pinalaya si Melinda. Buti na lang at mabilis siyang nag-react. Gulong-gulong siya sa sahig at hindi nasaktan sa pinto. Tumingin siya kay Lito nang may pasasalamat at lumingon para humingi ng tulong. Sa sandaling ito, higit sa 100 tao ang mahigpit na nakapalibot kay Lito. Umupo si Lito sa isang upuan, pinunasan ang kanyang baso, at tinitigan si Lloyd na may mahinang ngiti. Sinabi mo lang na gusto mong ipaghiganti si Cedric Do at sirain ang pamilya ng mamamatay tao. Kabanata 543. Nagulat si Lloyd. Hindi niya akalain na alam pala ng lalaking ito ang pangalan ng amo ng gang. Ngumisi siya. Haha, tama. Hindi lang pamilya niya ang masisira, pati pamilya niya ay magiging alipin o puta. Inilabas niya ang kanyang punyal at tinapik ang likod nito sa mukha ni Lito. Anak, huwag kang magpanggap. Bata ka pa lang. Anong kakayahan mo? Lumuhad ka at yumuko sa akin ng 3 beses. Hahayaan kitang mamatay ng mabilis na kamatayan. Nang matapos siyang magsalita, hinawakan ni Lito ang kanyang palso. Basag. Isang malutong na tunog ng pagbitak ng buto ang narinig. Bago pa makasigaw si Lloyd, nahulog ang punyal sa kanyang kamay at nasalo ni Lito. Pagkatapos, ang dulo ng kutsilyo ay nakatutok sa lalamunan ni Lloyd. Mapatla ang mukha ni Lloyd. Mabilis niyang itinaas ang kanyang mga kamay at sinabing, "Pakiusap, iligtas mo ang aking buhay." Hindi niya pinangarap na ang tila mahinang binata na ito ay magkakaroon ng ganoong kasanayan. Gusto mong maging Grandmaster ng Green Dragon Gang mag-isa. Puno ng paghamak ang mukha ni Lito. Mas mababa ang level mo kay Cedric. Isa kang basura. Habang nagsasalita siya ay dahan-dahan niyang itinaas ang gamit sa kanyang kamay. Nang makita ni Lloyd ang bagay na iyon, natakot siya kaya namutla ang kanyang mukha. Kung hindi dahil sa punyal sa leeg niya ay lumuhad na siya. Dragon. Dragon Blood Ring. Ang mga sulok ng mga mata ni Lloyd ay biglang kumikibot. Ang singsing na ito ay kayamanan ni Cedric Do, na hindi iniwan sa kanya. Ano ang ibig sabihin ng binatang ito? Ikaw pala. Pinatay mo si Grandmaster Do. Hindi sinasadyang sumigaw si Lloyd. Ang kanyang mga mata ay dilat, at ang kanyang puso ay napuno ng malalaking alon. Hindi ka walang isip. Ngumisi si Lito at sinipa si Lloyd. Iwinasiwas niya ang punyal sa kanyang kamay at saktong tinusok iyon sa lalamunan ng isa sa mga lalaking katabi niya. Paf! Bumulwak ang mainit na dugo na parang bukal. Sa sobrang takot ng lahat ay hindi sila makapagsalita. Humakbang sila pabalik ng subconsciously. Biglang naalala ni Lloyd na ito pala ang lalaking ito. Ngayon lang, iminungkahi niya na ang lalaki sa pamilya ng mamamatay tao ay maging isang alipin at ang babae ay isang patutot. Nakakakilabot. Nakakakilabot. Ang taong ito ay isang halimaw mula sa hukay. Pakiramdam ni Lloyd ay para siyang mabahong surot na maaaring tap-okan ng iba kung gusto niya. Walang puwang para sa pagtutol. Big. Kuya, pag-usapan natin ito. Huwag mo akong patayin. Iiyak na sana si Lloyd. Umiling si Lito at malamig na sinabi, "Sa sinabi mo, maaari kang mamatay ng 1,000 beses." Ang mukha ni Lloyd ay kasing putla ng kumot. Nanginginig siya at sinabing, "Kuya, hanggat hindi mo ako papatayin, bibigyan kita ng lihim na kayamanan ng Azure Dragon Gang." Oh, secret treasure. Napukaw ang interes ni Lito. Ipakita mo sa akin. Mabilis na komendat si Lloyd sa kanyang mga tauhan. Maya-maya, lumabas ang mga tauhan niya na may dalang mahabang kahon na gawa sa kahoy.
Nang mabuksan ang kahon na gawa sa kahoy, may isang sinaunang painting na gawa sa balat ng tupa sa loob. Kuya, hiniling sa akin ni Grandmaster Do na hanapin ang bagay na ito. Hinanap ko ito sa loob ng 10 taon bago ko ito tuluyang natagpuan. Hindi inisip ni Lito na may kakaiba sa painting na ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang painting at nakita niya ang isang napaka-ordinaryong tanawin sa loob. Ang kalangitan ay makulimlim na may maitim na ulap, at sa ibaba nito ay isang malaking latian. May 3 malalaking salita dito, Yunheng painting. Ini-imagine ni Lito ang kanyang sarili at marahang hinawakan ang papel gamit ang kanyang mga daliri. Biglang nagbago ang eksena sa harapan niya. Nawala ang bar at ang mga tao, napalitan ng isang tiwangwang na lupain. Sa itaas ng kanyang ulo, ang makapal na itim na ulap ay gamulong tulad ng mga alon, at ang mabangis na hangin ay umihip sa sulok ng kanyang damit. Lumutang sa hangin ang amoy ng pagkabulok. Sa harap niya ay isang walang katapusang tiwangwang na latian. Nakatingin siya sa malayo. Parang may building sa di kalayuan. Out of curiosity, itinaas niya ang paa niya at lalakad na sana. Biglang yumanig ang eksena sa harapan niya na parang alon ng tubig at unti-unting nawala. Nang matauhan si Lito, andoon pa rin pala siya sa bar. Basag. Basag. Isang maitim na pistol ang nakatutok sa kanyang templo. Boy, paano ka madi-distract sa ganitong oras? Ang walang utak mo. Itinaas ni Lloyd ang kanyang baril at proud na ngumiti. Wala sa mood si Lito na pakialaman ang baril. Gulong-gulo na ang puso niya dahil sa nakita niya. Siya ay labis na nasasabik, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa nakakatakot na liwanag. Isang lihim na kaharian. Iyon ay isang lihim na kaharian. Hindi ako makapaniwala na hinayaan ko siyang hawakan ang ganoong magandang bagay. Nang makita ang excited na mukha ni Lito, natarante si Lloyd. Brat, bigla ka bang nabaliw? Bakit ang saya-saya mo kapag malapit ka ng mamatay? Bahagyang ngumiti si Lito sa kanya. Para lamang sa pagpipinta na ito, gagawin kitang maginhawang kamatayan. Ang mga salitang ito ay halos magalit kay Lloyd. Ngayon siya na ang namamahala sa buhay at kamatayan. Saan nanggaling ang tiwala niya? Good. 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 Hindi ako makikipag-usap sa walang isip na katulad mo. Go to death. Direktang hinailan ni Lloyd ang gatilyo. Pang! May putok ng baril. Natigilan si Lloyd. Wala na ang kaharap niya. Walang bakas ng dugo sa lupa, at tumama ito sa dingding. Kuya Lloyd, ingat ka. Napasigaw ang lahat. Nagulat si Lloyd at mabilis na umiwas patagilid, ngunit mas mabilis si Lito sa kanya at sinipa siya sa baywang. Basag. Nabali ang kanyang baywang at napahiga sa sahig, hindi makagalaw. Nahulog ang pistol sa sahig. Kinuha ito ni Lito at naglakad papunta kay Lloyd. Huwag mo akong patayin. Kuya, huwag mo akong patayin. Puno ng takot ang mukha niya. Naiwasan pa niya ang mga bala. Tao pa ba siya? Nanghihinayang siya kaya hindi na niya hinintay na sampelan ang sarili at lumuhad para humingi ng awa. Bakit kailangan niyang kumuha ng pistol? Patawarin kita. Malamig na ngiti ang mga labi ni Lito habang hinihila niya ang gatilyo. Pang! Nagkaroon ng madugong butas sa noo ni Lloyd at namatay siya sa lugar. Sa sandaling ito, tumunog ang sirena ng sasakyan ng pulis, at dumating si Melinda kasama ang kanyang mga tauhan. Mabilis na iniligpit ni Lito ang sinaunang pagpipinta at sinabi sa iba, sinumang maglakas loob na ihayag ang bagay ng sinaunang pagpipinta ay direktang papatayin ko. Oo, oo. Nakita ng mga taong ito ang kakayahan ni Lito, kaya hindi sila nang ahas na saktan siya. Dirdiretsong naglakad si Lito sa likod ng pinto. Si Melinda ang unang sumugod. Puno ng pagkabalisa ang kanyang magandang mukha. Lito, Lito. Nang makita niya ang bangkay ni Lloyd sa sahig, nakahinga siya ng maluwag. Oo naman, ang kanyang mga alalahanin ay hindi kailangan. Pagkaalis ng bar, dumiretso si Lito sa bahay ni Yangtze. May mga pagkain sa mesa, na puno ng kulay, aroma, at lasa. Gayunpaman, maliwanag na hindi ito ang luto ni Yangtze. Dapat itong take out. Kakalabas lang ni Yangtze sa kwarto para uminom ng tubig. Nakasuot siya ng pink na pijama at napaka-cute. Bumalik ka na. Tere, kain na tayo. Malamig niyang sabi. Nang madaanan niya si Lito, bigla siyang sumimangot. May kasama ka bang ibang babae ngayon? Pinaikit niya ang maganda niyang mga mata at nagtanong. Pinagpapawisan si Lito. Paano niya nalaman? Para bang naintindihan niya ang kanyang iniisip, ngumuso si Yangtze. May amoy ka ng pabango, pero hindi ito ang karaniwang ginagamit ko. Si Lito ay sumangot mag-isa, ngunit wala siyang naamoy na kakaiba. 10 taon na akong nagsasanay ng martial arts, at ang pangamoy ko ay hindi kasing sensitive ng babae.
Gayunpaman, ngumiti siya at sinabing, nagseselos ka ba? Bah! Stop being narcissistic. Dumura si Yangtze at tinitigan ng masama si Lito. Humajejek si Lito at sinabing, wala akong kinalaman sa kanya. Nagkaroon ng konting hindi pagkakaunawaan pero naresolba naman ngayon. Ay, salamat pala sa pagtawag mo sa lolo mo. Umalis ako ngayon dahil sa tawag mo. Si Yangtze ay isang matalinong babae. Agad niyang nalaman na si Lito ay nadawit dahil sa nangyari kahapon. Bigla siyang nakonsensya. Dinampot niya ang plato at sinabing, iinitin ko ang mga pagkain. Maligo ka muna. Ang sarap maghapunan paglabas mo. Kabanata 544. Pagkatapos kumain ng ilang subo, si Lito ay hindi na makapaghintay na bumalik sa kanyang silid, ngunit siya ay walang pakundangan na idiniin ni Yangtze. Nasugatan ka. Dapat kumain ka pa. Seryoso ang itsura niya. Walang pagpipilian si Lito kundi ang maupo muli at tapusin ang lahat ng pagkain. Noon lang siya pinakawalan ni Yangtze. Bumalik sa kwarto, ilalabas na sana ni Lito ang sinaunang painting nang kumatok si Yangtze sa pinto. Pumasok ka. Yangtze pushed the door open and did not come in. She stood at the door and said, well, if you think it's small here, go upstairs. There are 2 bedrooms upstairs. After that, she blushed and said, wag mo nang isipin yon. Wala akong ibang ibig sabihin. Tumawa si Lito. Sa tingin mo ba mas ligtas akong matulog sa tabi mo? Ngumuso si Yangtze. Hindi. Gusto mo bang tumira sa taas o hindi? Umiling si Lito at sinabing may malisyosong ngiti, hindi naman ako nananatili sa iisang bahay mo. Hindi ako mapakali na lumipat. Bah! Huwag kang ang mangarap. Galit na nagmura si Yangtze at sinara ang pinto. Mabait siya, pero gusto lang siyang pagsamantalahan ng lalaking ito. Hindi talaga siya mabuting tao. Bahagyang ngumiti si Lito. Sinadya niya itong sinabi. Kailangan pa niyang magsanay ng normal. Kung malaman ito ni Yangtze, hindi niya maiiwasang ipaliwanag ito. Inilabas niya ang sinaunang painting mula sa Somero stone ring at binuksan ito. Hinawakan niya ang papel gamit ang kanyang mga daliri. Nagbago ang eksena sa harapan niya. Muli siyang nasa tiwangwang na Great Lake. Malinaw niyang naramdaman na ang hangin dito ay napakadalisay, at ang espiritual na chi dito ay daan-daang beses kaysa sa lupa. Ang lihim na lupain ay talagang pambihira. Hindi niya maiwasang humanga sa kanya. Minsan nang ipinaliwanag sa kanya ng kanyang amo ang tinatawag na lihim na rehiyon sa kanya ng detalyado. Noong sinaunang panahon, ang mga magsasaka na pumasok sa Grand Completion Realm ay maaaring magbukas ng espasyo ng mag-isa. Ang laki ng espasyo, ang kapaligiran, at ang density ng spiritual chi ay lahat ay malapit na nauugnay sa antas ng mga magsasaka. Halos naramdaman ni Lito na ang lumikha ng lihim na kaharian na ito na nakuha niya ay nasa stage man lang, halos kalahati ng immortal. Dahil dito, bumilis ang tibok ng puso niya at halos mapasigaw siya sa kilig. Isa lang siyang martial artist ngayon. Although the Martial King realm was extremely powerful to ordinary people, he was as insignificant as a drop in the ocean in the entire universe. Sa likod ng Martial King ay ang Martial God, ang Little Martial Saint, at ang Great Martial Saint. Sa wakas, matapos na niya ang kanyang martial arts. Pagkatapos nito, kung mayroon siyang walang kamatayang ugat, makapasok siya sa landas ng paglilinang. Ito ay isang mahaba at mahirap na landas ng paglilinang. Sa Earth, kakaunti lamang ang mga magsasaka na lumabas sa loob ng 10,000 taon. Makikitang mahaba ang kanilang lalakbayin. Nagningning ang mga mata ni Lito habang pinagmamasdan niya ang kanyang paligid. Ang ganitong uri ng lihim na rehiyon ay karaniwang naglalaman ng hindi mabilang na mga kayamanan, na naipon ng mga magsasaka sa loob ng libu-libong taon. Gayunpaman, dahil may mga kayamanan, natural na may mga panganib. In order to protect the secret region from being destroyed by beast people, the creator would put a killing formation or a fierce spirit beast in the secret region. Sa kasalukuyang lakas ni Lito, wala siyang lakas ng loob na maglakad-lakad. Kung nakatagpo siya ng malaking pormasayon ng pagpatay, malamang na hindi niya alam kung paano siya mamamatay. Akmang aalis na siya, bigla siyang naakit ng kung ano sa paanan niya. Ito ay isang bagay na parang asul na kaliskis. Ang kalahati nito ay ibinaon sa lupa. Kung hindi tumingin ng mabuti, hindi nila ito makikita. Curious na kinuha ito ni Lito at pinunasan. Biglang nagsikip ang kanyang mga mata. Hindi pwede. Nang panasan niya ang dumi sa ibabaw, ang lumitaw sa kanyang harapan ay isang asul na kaliskis na kasing laki ng palad ng matanda. Ito ay kumikinang at mabagal na umaagos na parang mga alon sa ibabaw ng tubig. Sa isang casual na katok, naramdaman niyang napakatigas at halos hindi na masisira. Magandang bagay.
Tuwang-tuwang dinilaan niya ang kanyang mga labi, hinawakan ang sukat na kayamanan sa kanyang mga bisig, at umalis sa lihim na rehiyon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya ang kanyang maliit na kwarto. Inip niyang inilabas ang mga kaliskis sa kanyang mga braso at tumingin sa kaliwa at kanan, na parang isang bata na nakapulot ng isang kayamanan. Although he did not know what kind of scales it was, he was sure that if this thing was refined into a protective armor, then there was no power in this world that could destroy his body. Agad siyang nagsimulang mag-craft. Phew! Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, maliwanag na ang langit. Tiningnan ni Lito ang kaliskis sa kanyang kamay. Nagtrabaho siya ng husto buong gabi kaya isang katlo lamang ng sandata ang nakumpleto. Sa oras na ito, ang tunog ng pagbaba ni Yangtze ay nagmula sa labas. Tiningnan ni Lito ang oras. Malapit na siyang pumasok sa trabaho kaya nagsimula na siyang maghilamos. Alam ang pagkakakilanlan ni Lito, hindi na nagsalita pa si Yangtze at hinayaan siyang ihatid siya sa kumpanya. Kung may mangyari, tawagan mo ako agad. Sinabi sa kanya ni Lito at saka tumalikod para umalis. Nagplano siyang maghanap ng tahimik na lugar para ipagpatuloy ang paggawa ng armor, ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumingin siya at nakita niyang ito ang unang tawag ni Professor He. Casual na kinuha ito ni Lito. Professor He. Tony he smiled politely and said, Lito, I have something to trouble you today. One of our teachers is sick, so we have 2 empty classes. I want to invite you to give a lecture for the students. Kumunat ang noo ni Lito. Ito ay malinaw na maantala ang kanyang pagpipino ng baluti. Pero kung tutuusin, nangako siya rito na tutuperin niya ang pangako niya. Kaya't tumango siya at sinabing, sige, pupunta ako dyan. Tony said excitedly, thank you so much. It's absolutely the honor of those students to be able to hear your lessons. By the way, the class will be held in half an hour, and the location is the limited classroom of the B12 teaching building of Jingcheng Medical College. Nakuha ko. Ibinaba ni Lito ang telepono at magpapara na sana ng taxi. Sa oras na ito, muling nagring ang telepono. Uy, si Mr. Lito Argel ba? Isang boses ng babae ang nanggaling sa phone. Sa sandaling marinig ni Lito ang lokal na ito na may banyagang accent, nahulaan niya kung sino ito. Ito ay isang lokal na nakilala niya sa VIP Hotel, isang miyembro ng Local Medical Association. Oh, what can I do for you, Miss Low? Nakangiting tanong ni Lito. Tanong niya, may planong medikal na gusto kong humingi ng payo sa iyo. Malay ko ba kung libre ka ngayon? Hindi inaasahan ni Lito na magkakasabay ang lahat. He thought for a moment and said, I'm going to the Jing City Medical College right away. Wait for me there. I'm in room southern on the B12 floor. Bakit ka magko-college? Lesson ba? Siya ay nasa mataas na espiritu. Tumango si Lito. Oo, sabihin mo lang. Tuwang-tuwang tumingin sa kanya si Professor Miller at agad na sumagot, sige, hihintayin kita. Pagkatapos ibaba ang telepono, tuwang-tuwa si Professor Miller. Sir, napakaswerte po namin. Napakahusay ng medical skills ni Lito. Kung makikinig tayo sa buong klase, malaki ang pakinabang nito sa inyo at sa akin. He suddenly remembered something and said, by the way, I have a student working as an external teacher at Jing City Medical College. I'll contact him and ask him to arrange a seat for US. Inaabangan din niya ito. Bagamat siya ay ipinagmamalaki, kailangan niyang aminin na ang mga kasanayan ni Lito sa local medicine ay nakakagulat. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Lito sa Medical College sa Jingcheng City. Nalaman niya na ang medical college ay tila malugod na tinatanggap ang ilang malaking shot. Ilang mga tauhan ang nakasabit ng mga banner sa pintuan. Pumasok si Lito sa campus at natagpuan ang B12 building. Pagdating niya sa pinto ng classroom, tumunog ang class bell. Ang malaking lecture hall ay puno na ng mga estudyante, ngunit hindi niya nakita si Professor He. Sa tuyong ubo, pumasok siya at tumayo sa podium. Napapikit ang mga maiingay na estudyante sa pag-aakalang siya ang pumunta para panasan ang pisara. Kabanata 545. Sumulyap sa karamihan, kumatok si Lito sa podium. Hindi siya pinansin ng mga estudyante at nagpatuloy sa pag-uusap. Tumahimik kayo. Huminga ng malalim si Lito at naglabas ng 2 salita. Ang tunog na ito ay hindi malakas, ngunit ito ay gamulong na parang kulog, nagulat ng mga tao. Agad na tumahimik ang mga estudyante at nalilitong tumingin sa podium. Magpapakilala na sana si Lito nang dahan-daang pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na may makapal na parisukat na salamin at seryosong mukha. Siya ang direktor ng School of Western Medicine, Direktor Yang.
Sa huli, tumingin siya kay Lito. Ikaw, Dal, iyan mong panasan ang pisara. Nasaan ang guro mo? Ang iba pang mga estudyante ay umiling lahat, nagpapahiwatig na hindi nila alam. Kumunat ang noo ni Dinyang at muling tumingin kay Lito, nalaman na hindi siya gumagalaw sa harap ng podium. Ano bang problema mo? Bingi ka ba? Galit na sabi ni Executive Yang. Tumaas ang isang kilay ni Lito. Kumakain ka ng putik. Bakit ang harsh mo sa mga salita mo? Kung hindi lang siya nasa school, siguradong pinalayas na niya ito. Gayunpaman, lahat ng mga estudyante ay tumingin kay Lito ng may simpatiya. Napakasama ng reputasyon ni Dinyang sa mga estudyante. Ang mga estudyante ay nag-uusap at nambobola ang mga pinuno. Kung sino mang estudyante ang mag-provoke sa kanya, siguradong aalisin niya ang mga ito. Noong nakaraang taon, may isang batang lalaki na palihim na nagsabing nambobola siya kay Direk Yang. Narinig niya ito at diretsyong napaalis. Hindi ito matanggap ng bata at muntik nang tumalon sa gusali para magpakamatay. Kinasusuklaman ng mga estudyante si Dinyang, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Hindi niya inaasahan na ang estudyanteng ito ay naglakas loob na pag-alitan si Director Yang ng harapan. Siya ay dapat na malas. Gaya ng inaasahan, puno ng galit ang mukha ni Executive Yang. Pumasok siya at itinuro si Lito, sinabing, ano ang sinabi mo? Kilala mo ba kung sino ako? Walang pakialam na sumagot si Lito, hindi ko alam, ngunit tiyak na hindi ka mabuting tao. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, huminga ng malalim ang lahat ng estudyante at tahimik na pinuri si Lito. Siya ay talagang isang mandirigma. Ikaw. Galit na galit si Dinyang kaya napangisi siya. Saang major ka galing? Anong pangalan mo? Sinasabi ko sa'yo, mapahamak ka. Nagkibit balikat si Lito. Hindi ako estudyante dito. Dumilim ang mukha ni Dinyang. Kung hindi ka estudyante, bakit ka napunta dito? Ang kolehiyo ba ay isang lugar na maaari mong pasukin ayon sa gusto mo? I think you came in to steal things. Umiling si Lito. Nandito ako para magbigay ng lecture. Ngumisi si Dinyang at tumingin kay Lito. Mag-lecture ka. Teacher ka ba sa school namin? Umiling si Li Xiao. Hindi. Kung ganoon, anong klaseng-klase ang pinagsasabi mo? Sino ka sa tingin mo? Anong qualifications ang kailangan mo para mag-lecture? I think may problema ka dito. Itinuro ni Executive Yang ang kanyang ulo. Hinala niya na si Lito ay isang baliw. Kumunat ang noo ni Lito. Si Professor He ay niyaya niya akong turuan ang mga estudyante ng tradisyonal na gamot. Local medicine. Hahahabiro yang bagay na yan. Ngumisi si Dinyang. Naglakas loob ka pang magsalita tungkol sa tradisyonal na gamot na nagpapakita kung gaano ito kawalang silbi. Umalis ka rito, o hihilingin ko sa mga security guard na suyuin ka. Malamig na sinabi ni Lito, ang local medicine ay isang kayamanan na ipinamana sa libu-libong taon sa ating bansa. Bilang isang mamamayan, mabuti kung hindi mo ito pag-aaralan ng mabuti, ngunit iniinsulto mo ito. Hindi ba't sobra na iyon? Sobra na ba ako? Hehe, trash local medicine. Ako. Bago natapos ni Dinyang ang kanyang mga salita, itinaas ni Lito ang kanyang kamay at sinampal siya. Natigilan si Dinyang. Hindi niya inaasahan na ganoon kabold ang kabilang partido. Boy, how dare you hit me? I'm telling you, hindi ka makakalabas sa school na ito ngayon. Agad na tinawag ni Dinyang ang mga security guard. Ilang sandali pa ay may dumating na ilang security guard. Sino ang tumama sa kanya? Itinuro ni Professor Yang si Lito. Siya yun. Pinalibutan ng mga security guard si Lito. Sumama ka sa amin. Naikuyom ni Lito ang kanyang mga kamao. Gusto niyang kumilos, ngunit ito ay isang paaralan, at ayaw niyang lumayo. Sa oras na ito, bumulong si Professor Yang ng ilang salita sa tainga ng security guard. Malamig na tiningnan ng security guard si Lito at sinabing, Director Yang, huwag kang mag-alala. Tuturuan namin siya ng magandang leksyon. Ngumisi si Lito at umalis kasama ang security guard nang walang sinasabi. Sa security room, ilang mga security guard ang nagsara ng pinto at ipinahid ang kanilang mga kamay kay Lito. Boy, huwag mo kaming sisihin sa pagiging malupit. Kasalanan mo kung bakit mo sinaktan si Director Yang. Si Lito ay hindi mukhang kinakabahan. Hinailan niya ang upuan niya at naupo doon na naka-cross legs. Nagmamadali ako. Pwede na kayong magsama. Matamlay niyang sabi. Ano? Ang mga security guard ay natigilan at nagkatinginan, iniisip na si Lito ay isang baliw. Good boy, sinisiraan mo kami. Isa sa mga security guard ang sumugod at sinuntok si Lito. Hinawakan ni Lito ang kanyang palso at casual na inindayog ito.
Ang lalaki ay lumipad sa hangin at pinatumba ang lahat. Bigla na lang, may masakit na daing sa security room. Sinulyapan sila ni Lito at ni Nishan. Basura, gusto mong turuan ako ng leksyon. Pagkatapos noon ay nilampasan niya ang mga ito at naglakad palayo. Gusto ni Lito na direktang umalis, ngunit habang naglalakad siya, dumating siya sa School of Local Medicine. Ang mga gusali dito ay halatang masira-sira kaysa sa Western Medical College, at mayroon lamang isang maliit na gusali. Mas kaunti ang mga estudyante dito. Tumayo sandali si Lito, at ilang estudyante lang ang dumaan. Hehe, kasinungalingan ang local medicine. Bakit hindi tanggalin ng paaralan ang kolehiyong ito? Sabi ng isang dumaang estudyante ng Western Medicine na may paghamak. Kalokohan. Biglang lumapit ang isang matandang lalaki at malamig na sumigaw, ang local medicine ay isang kayamanan na ipinamana ng mga ninuno. Ano ang sinasabi mo? Maniwala ka man o hindi, tatalunan kita. Nahiya ang estudyante at mabilis na humingi ng tawad at umalis. Sayang, ang tradisyonal na gamot ay nawala, at walang kapalit. Ito ay kaawa-awa. Walang magawa ang matanda, at bahagyang namumula ang kanyang mga mata. Ngumiti si Lito at sinabing, bakit mo nasabi iyan? Sinulyapan ng matanda si Lito na may malungkot na tingin. Hindi ba? Tingnan mo ang mga kabataan ngayon. Sino pa ba ang gustong matuto ng local medicine? Lahat sila ay akala ng local medicine ay sinungaling. Sinabi ni Lito, hindi naman talaga totoo iyon. Isa lang akong local medicine practitioner. Nagulat ang matanda at tumingin kay Lito. Sino ka? I don't believe it. I have to test you. Alam mo ba kung anong mga punto ang nasa ulo ng isang tao? Ngumiti si Lito. Kaya kung bigkasan ang lahat ng mga punto ng acupuncture sa aking katawan, hindi banggitin ang aking ulo. Pagkatapos nito, sinimulan niyang bigkasan ang acupoint ng katawan ng tao mula sa itaas hanggang sa ibaba. Natigilan ng matanda at tumingin kay Lito na parang tumitingin sa isang kayamanan. Oh my God, young man, you are really amazing. I admire you. Sir, taga-academy po ba kayo? Nagtataka na tanong ni Lito. Napabuntong hininga ang matanda. Nahihiya ako. Ako ang direktor ng School of Local Medicine, si Lester Luo. Pero tingnan mo ang School of Local Medicine. Walang gustong sumama. Natatakot ako na hindi magtatagal bago tuluyang mawala ang tunay na tradisyonal na gamot. Hindi ito katumbas ng halaga para sa aking ninuno. Paulit-ulit na bumantong hininga ang matanda na nalulungkot. Bahagyang ngumiti si Lito at umiling, ngunit wala na siyang ibang sinabi. Hinawakan ni Dean Elster si Lito at sinabing, Little brother, napakasaya na makipag-chat sa iyo. Pumunta tayo sa opisina ko at pag-usapan ang tradisyonal na local medicine. Sa oras na ito, sa silid-aralan ng School of Western Medicine. Nakatingin si Dean Yang sa grupo ng mga estudyante nang biglang nagkagulo sa koridor. Maligayang pagdating sa aming paaralan, Professor Miller at Miss Lowe. Ang aming paaralan ay hindi masyadong maluwalhati. Kabanata 546. Sa koridor, ang nagsalita ay si Dodd. Puno ng pananabik ang kanyang mukha habang masigasig niyang ginabayan sina Professor Miller at Lowe patungo sa Room Southern. Kasabay nito, nagtaka siya kung bakit pinili ng dalawang malalaking shot na ito sa European medical community ang silid-aralan na ito para magturo. Si Miller na walang magawa. Nais lamang nilang ipaalam sa kanilang mga kaibigan na manguna, ngunit sino ang nakakaalam na naalarma nila ang paaralan at nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang grupo ng mga tao ay dumating sa room number 626 sa isang matatag na paraan, na natakot kay Director Yang. Nang makita niya si Professor Miller, nagliwanag ang kanyang mga mata. Si Professor Miller ay isang pambansang kayamanan sa medikal na mundo ng sikat na bansa. Siya ay sikat sa buong mundo at madalas na lumabas sa iba't ibang mga medikal na magazine. Siyempre, nakilala siya ni Dean Yang sa isang sulyap. Professor Miller, ako ang direktor ng School of Western Medicine. Ikaw ang aking idolo. Agad na din ilaan ni Dean Yang ang nakangiti niyang mukha at lumapit para purihin siya. Gayunpaman, binigyan lamang siya ni Professor Miller ng malamig na tingin. Pagkatapos ay inilibot niya ang kanyang tingin sa silid-aralan, ngunit hindi niya nakita ang figure ni Lito. Where is Mr. Argel? Direkta niyang tinawagan si Mr. Argel. Nagkataon, ang orihinal na guro ng klase na ito ay pinangalanang Argel, kaya hindi namalayan ni Executive Yang na may mali. Professor Miller, may kailangang asikasuhin si Teacher Argel sa bahay. Hindi siya makakapunta sa ngayon. Magalang na paliwanag ni Executive Yang. But he was confused. Ang antas ng pagtuturo ni Bartolome Argel ay hindi masyadong maganda, at isa lang siyang makulit na guro.
Bakit partikular na lumapit sa kanya si Professor Miller? Miller frowned, puzzled. Ano ba? Hihintayin ko siya dito. Sa sandaling sinabi niya iyon, parehong natigilan sina Principal Dodd at Dean Yang. Nagkatinginan sila at hindi makapaniwala. Saglit na nag-isip si Headmaster Dodd at sinabing, Professor Miller, maraming guro na mas magaling kay Mr. Argel sa aming paaralan. Maaari ko silang bigyan ng lecture. Paano mapapalampas ni Dean Yang ang magandang pagkakataon? Nagpakilala agad siya. Then let me do it. Kung maaari niyang makuha ang pabor ni Professor Miller, kung gayon siya ay magiging tanyag sa buong mundo. Agad siyang humiram ng isang aklat aralin mula sa mga mag-aaral, lumapit sa podium, at nagsimulang magbigay ng walang katapusang mga lektura. Makalipas ang halos 5 minuto. Tama na. Walang awang pinatigil siya ni Miller. Bahagyang nagbago ang mukha ni Dean Yang, at ngumiti siya ng papuri. What's wrong? Naiinis na tumawa si Professor Miller. Mas mababa ang level mo kaysa sa estudyante ko. Para maging director, nagdududa ako sa aptitude ng school mo. Nang marinig ito, ang mga estudyante sa ibaba ay nagtawanan at nakaramdam ng labis na kasiyahan. Pinandilatan ni Dean Yang ang mga estudyante. Ang kanyang mukha ay minsan namumula at kung minsan ay namumutla, at nais niyang makahanap ng isang butas na mapagtatagwan. Umiling si Professor Miller. Forget it. Stop talking. I'd rather wait for Mr. Argel to come. Galit na galit si Dean Yang at sinabing, Professor Miller, para sabihin sa iyo ang totoo, hindi kasing galing ko si Mr. Argel. Tumayo din si Headmaster Dodd at nag-echo, Professor Miller, tama ang sinabi niya. Si Teacher Argel ay isang lecturer lang. Talagang hindi kasing husay ni Dean Yang ang level niya. Kumunat ang noo ni Miller. Magsasalita pa sana siya pero may nagmamadaling pumasok sa classroom. Pagpasok pa lang ni Professor He ay natigilan siya. Hindi niya inaasahan na napakaraming tao ang darating, kasama na ang dean at ang principal. Nang hinihintay niya si Lito kanina, isang emergency room ang dumating mula sa ospital. Mabilis siyang nagtungo upang tingnan ito at nagmamadaling bumalik pagkatapos nito. Gayunpaman, hindi niya nakita si Lito pagkatapos ng mabilisang pag-scan. Logically speaking, dapat dumating na siya. Professor He, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Napatingin sa kanya si Principal Dodd. Unang sinabi ni Tony He, Principal, naaalala mo pa ba ang Little Miracle Working Doctor na si Lito Argel na nabanggit ko noon? Inimbitahan ko siyang magbigay ng lecture ngayon pero nakakapagtaka na hindi pa siya dumarating. Nang marinig ang pangalang Lito Argel, biglang tumayo si Professor Miller at tuwang-tuwang sinabi, kilala mo rin si Lito. Pumunta ako dito ngayon para makinig sa kanyang lecture. Sa oras na ito, tumayo ang isang estudyante at nagsabing, may isang taong halos kasing edad natin ang pumunta dito at nagsabing gusto niyang magbigay ng lecture, ngunit. Bago natapos ng estudyante ang kanyang mga salita, sinulyapan niya si Dean Yang at hindi nang ahas na magpatuloy. Siya Tony ay sabik na ipinadyak ang kanyang mga paa. Tell me quickly. Hininaan ng estudyante ang kanyang boses at sinabing, ngunit siya ay pinalayas ni Dean Yang. Ano? Tumingin muna si Tony kay Executive Yang na may galit. Old Yang? Old Yang? You're really stupid. It took me a lot of effort to make an appointment with Lito. Paano mo siya itinaboy? Ngumuso si Dean Yang. Old He? Are you kidding me? Ang bata-bata pa niyan ay hindi man lang tumubo ang buhok niya. How could he medical skills? And he's a miracle doctor. Siguradong naloko ka. Pagkasabi niya noon ay agad siyang pinuntahan ng mabilis. Pak! Sinampal niya ng malakas sa mukha si Dean Yang. Ibig mong sabihin maloloko rin si Professor Miller. Mas alam mo ba kaysa sa kanya kung paano makilala ang kalidad ng isang doktor? Puno ng sarcasm ang mukha niya. Namula ang mukha ni Dean Yang, pero hindi siya naglakas loob na gumawa ng masama. Nauutil niyang sabi, ay. Hindi ko sinasadya. Malamig ang mukha ni Professor Miller habang sinabi niya, Principal Dodd, itataboy natin ang isang tunay na namumukod tanging talento, ngunit iiwan natin ang basura bilang isang guro. Mukhang kailangan kong magulat ng ilang katotohanan sa asosasyong medikal ng iyong bansa. Hindi. Huwag naman sana. Halos mamatay si Headmaster Dodd. Sa katayuan ni Professor Miller, ang ilang mga salita ay maaaring magpababa sa kanya, ang punong guro. Mahigpit niyang sinabi kay Executive Yang, pinalayas mo siya. Dapat mo siyang imbitahan pabalik, o hindi mo na kailangang bumalik sa hinaharap. Sa malungkot na mukha, tumango lang si Executive Yang. Sa oras na ito, si Lito ay nasa opisina ni Lester, at silang dalawa ay masayang nag-uusap. Biglang tumunog ang cellphone niya. Ito ay isang hindi pamilyar na numero.
Casual niyang kinuha iyon at narinig ang umiiyak na boses ni Din Yang. Mr. Argel, I'm Din Yang. I'm very sorry sa nangyari kanina. Please come back and give me a lecture. Ibinaba ni Lito ang kanyang mga labi at halos nahulaan kung ano ang nangyayari. Tama si Director Yang kanina. Hindi ako big shot. At saka, sinungaling ang traditional local medicine. Hindi ako qualified na pumunta sa Western Medical College mo para magbigay ng leksyon. Walang pakialam na sabi ni Lito. Iiyak na sana si Din Yang. Kuya Argel, mali talaga ako. Pwede mo akong parusahan kahit anong gusto mo. Dapat kang bumalik para magbigay ng leksyon. Ngumisi si Lito. Hindi imposibleng mag-lecture ako. Una, may nakasabit na balde sa leeg mo. Ngayon ay aakyat ka sa Jingcheng University. Pangalawa, hindi na ako mag-lecture sa Western Medical College. Magpapalit ako sa School of Local Medicine. Nang marinig ito, agad na napuno ng kahihiyan ang mukha ni Professor Yang. Inilabas ang kanyang cellphone, at narinig ito ng maraming estudyante, at puno ng kasiyahan ang kanilang mga mukha. Sa wakas ay nakuha na ni Din Yang ang nararapat sa kanya. Sa sandaling ito, si Lito ay naging isang dakilang bayani sa puso ng mga estudyante. Mukhang nahihiya si Din Yang. Pinandilatan siya ni Headmaster Dodd, puno ng pagbabanta ang kanyang mga mata. Kailangang sumang-ayon si Din Yang na may mapait na mukha. Matandang Yang, salamat sa iyong pagsusumikap. Tinapik ni Principal Dodd ang balikat ni Din Yang, at agad na inabot ng isang estudyante ang isang pulang plastic barrel. Binuhat ni Din Yang ang balde at nag-aatubili na lumabas. Ilang mahigpit na sampal ang binigay niya sa sarili niya at nagsisi sa puso niya. Sa opisina ni Lester, ibinaba ni Lito ang telepono. Lito, sinong tumawag sa iyo ngayon lang? Bakit naririnig kong nagbibigay ka ng lecture sa School of Local Medicine? Nagtataka na tanong ni Lester. Bahagyang ngumiti si Lito. Are you welcome? Tuwang-tuwang kinuskos ni Lester ang kanyang mga kamay at masayang sinabi, syempre welcome ka. Nag-chat lang tayo saglit. Nakakasigurado ako na mas accomplished ka kaysa sa sinumang guro namin. Speaking of this, curious niyang tinanong, sino ang nag-imbite sa iyo? Walang ingat na sinabi ni Lito, Professor He. Nagulat si Lester. Tony He ba ang pinagsasabi mo? Siya ang number 1 awesome student sa medical college namin. Ngumiti si Lito at umiling. Kung sasabihin ko sa iyo, darating din si Professor Miller ng Medical Association para makinig sa lecture ko mamaya. Maniniwala ka ba? Natural, narinig ni Lester ang pangalan ni Miller. Umiling siya. Tumigil ka na sa pagbibiro. Paano kaya ang isang taong ganoong klaseng katayuan ay? Bago niya matapos ang kanyang mga salita, nagkaroon ng kaguluhan sa koridor, at isang grupo ng mga tao ang sumugod. Nang makita niya ang unang tao, naramdaman ni Lester na para siyang tinamaan ng kidlat. Ang blonde na European ay walang iba kundi si Professor Miller, na madalas na lumabas sa mga medikal na magazine ng mundo. Mr. Argel, kailan magsisimula ang klase? Hindi na ako makapaghintay. Tuwang-tuwa si Miller na para siyang bata. Sinabi ni Lito kay Lester, Director Lester, pakihanapan ako ng silid-aralan. Si Lester ay nabigla pa rin. Bigla siyang natauhan at mabilis na pinangunahan ang mga tao. Sige, sumama ka sa akin. Pagkalabas niya ng opisina ay nabigla na naman siya. Ang koridor ng gusali ng pagtuturo ay puno ng mga estudyante mula sa Western Medical College na naghihintay na makinig sa klase. Nangunot ang ilong ni Lester at halos maluha-luha siya. Ang ganitong eksena ay lumitaw sa kanyang panaginip ng hindi mabilang na beses, ngunit hindi niya inaasahan na makikita ito sa kanyang buhay. Puno na ng mga tao ang pinakamalaking lecture room ng School of Local Medicine. Narinig ng lahat ng mga profesional na guro at estudyante ang balita at nagmadaling lumapit. Sa huli, hindi talaga sila makaupo. Marami sa kanila ang diretsyong nakaupo sa aisle, at maging ang mga pinto at bintana ay masikip. Hindi nila kilala si Lito, ngunit kilala nila si Professor Miller. Hindi na kailangang pagdudahan ang antas ng isang tao na kahit si Professor Miller ay magalang na tinugunan bilang isang guro. Sa harap ng mataong pulutong, ang ekspresyon ni Lito ay walang pakialam. Umubo siya, at agad na tumahimik ang lahat. Ibang-iba ito sa sitwasyon sa classroom kanina. Walang magawa si Lito. No wonder lahat ng tao sa mundo ay gustong sumikat. Ang katanyagan ay maaaring magdulot ng maraming benepisyo. Malakas niyang sinabi, lahat, ang sasabihin ko ngayon ay isang kayamanan na ipinamana sa bansa sa loob ng libu-libong taon local medicine. Mas mabuting tandaan mo ang bawat susunod na salitang sinabi ko. Kung naiintindihan mo ang ikasampung bahagi nito, maaari kang mag-practice ng medisina. Kung mayroon kang 1/5 nito, sisikat ka.
Kalahati nito ay magpapasikat sa iyo sa industriya ng local medicine. Imposibleng maging 100% ka. Sumunod, sinubukan niya ang kanyang makakaya na ituro ang kaalaman sa tradisyonal na gamot na lokal sa paraang mauunawaan ng mga ordinaryong tao. Kung ang mga estudyanteng ito ay makakaunawa o hindi, ito ay nakasalalay sa kanilang sariling pag-unawa. Tiyak na, karamihan sa mga mag-aaral ay hindi maintindihan ito, ngunit nakinig pa rin sila ng may labis na interes, na may isang uri ng hindi malinaw na pakiramdam. At ang pinaka-excited ay ang mga guro ng local medicine. Ang mga casual na salita ni Lito ay nagpapaliwanag sa kanila, at ang kanilang maraming taong gulang na pag-iisip ay biglang naging malinaw. Kamanghamanghang, talagang kamanghamanghang, bata at may pag-asa. Hindi nila maiwasang purihin siya habang mabilis nilang isinulat ang kanilang mga tala. Nagawa na nina Professor Miller at Low ang kanilang takdang aralin, ngunit ang kanilang lokal ay karaniwan. Maaari lang muna nilang i-record ito, at pagkatapos ay dahan-daang ayusin ito kapag nakabalik na sila. Sa sandaling ito, sa koridor sa labas ng silid-aralan. Pinsan Leslie, Tara na. Nasa klase silang lahat. Isang batang babae na mga 15 o 16 ang nagbukas ng kanyang bibig. Hindi, ito lang ang pag-asa ko. Kung hindi ko pa rin siya mahanap, tiyak na mamamatay ako. Isa pang babae ang sumagot sa kanya. Leslie Sheng ang pangalan niya. Siya ay mga 18 o 19 na taong gulang. Maganda ang facial features niya at napakaganda. Nakasuot siya ng walang bitik na puting damit, parang bulaklak ng lotus sa tubig. Bagamat walang make-up sa kanyang maliit na mukha at hindi siya nagsuot ng anumang marangyang alahas, siya ay puno ng kayabangan at maharlika, na pinalaki ng kanyang pagkabata. Gayunpaman, may bahid ng pagkabalisa at kalungkutan sa kanyang maselang mga mata. Sa kanyang kamay ay isang piraso ng A4 na papel, kung saan ay isang screenshot ng isang surveillance camera. Hoy! Bakit ang daming tao dito sa classroom? Tiningnan ito ni Gina Tang ng kakaiba. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Leslie. Dahil sa mga salita ni Gina, hindi niya namamalayang tumingin din siya. Nang makita niya si Lito na nakatayo sa podium, nagbago ang kanyang ekspresyon. Huminto siya sa kanyang paglalakad, tumingin sa screenshot sa kanyang kamay, at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Bumilis ang kanyang paghinga. Pinsan, ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Hinawakan ni Gina ang kanyang braso, nag-aalala na siya ay mahimatay. Tumingin si Leslie sa kanya. Dahil sa excitement niya, medyo nanginginig ang boses niya. Gina, tingnan mo ang girong iyon. Katulad ba siya ng tao sa klase natin? Nang marinig ang kanyang mga salita, naging seryoso ang mukha ni Gina at nagsimula siyang magkumpara ng seryoso. Pinsan, huwag mo nang banggitin. Parang ganun talaga. Tuwang-tuwa si Leslie na namumula ang kanyang mga mata. Nagbunga na ang efforts mo. Nakahanap ba talaga ako ng expert na yan? Maya-maya lang ay tumunog na ang bell. Agad na pumasok si Leslie sa silid-aralan at naglakad patungo kay Lito. Gayunpaman, bago siya makalapit sa podium, isang malaking grupo ng mga mag-aaral at guro ang dumagsa at pinalibutan ng mahigpit si Lito, na nagmamakaawa sa kanya para sa mga sagot. Oh, anong gagawin natin? Sa dinami-dami ng tao, we won't have a turn until it's dark. Ipinadyak ni Gina ang kanyang mga paa sa pagmamadali. May idea ako. Kumuha si Leslie ng isang makapal na stack ng pera mula sa isang sikat na brand bag at itinapon ito paitaas. Kabanata 547. Biglang lumipad sa ere ang daan-daang pera. Malakas na sinabi ni Leslie, kunin ang pera. Kung sino ang makakuha nito ay magkakaroon nito. Natigilan lahat ang mga estudyante. Hindi nila akalain na ganito kagandang mangyayari. Sumugod sila sa isang iglap. Matagumpay na nakarating si Leslie sa harap ni Lito. Inilagay niya ang A4 na papel sa harap ni Lito at nagtanong, ikaw ba ang taong ito? Ipinapaliwanag ni Lito ang isang teorya ng tradisyonal na gamot na lokal sa kanyang guro. Nang marinig ito, sumimangot siya at hindi man lang tumingin kay Leslie. Umalis. Ang mukha ni Leslie ay nanigas, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng galit. Pak! Kumuha siya ng makapal na stack ng pera at inilagay ito sa harap ni Lito. Sagutin mo ang tanong ko. Iyon na ang perang ito. Sa wakas ay naiinip na si Lito. Sinulyapan niya si Leslie at sinabing, mayaman ka, hindi ba? Nakataas ang baba ni Leslie habang nakatingin siya kay Lito ng may pagyayabang. Hindi siya naniniwala na may isang tao sa mundo na hindi marunong makisama sa pera. Gayunpaman. Whoosh! Pinulot ni Lito ang salansan ng pera at direktang itinapon sa mukha ni Leslie. Umalis. Muli siyang nagluwa ng salita sa malamig na boses. Ikaw. Natigil ang ngiti sa gilid ng bibig ni Leslie.
Bilang panganay na anak na babae ng pamilya Sheng, siya ay layaw na mula noong siya ay bata pa at lumaki na parang buwan na napapaligiran ng mga bituin. Walang sino man ang nang-ahas na ipahiya siya ng ganito. Gusto niyang magalit, ngunit nang naisip niyang baka may mahihingan siya ng tulong, pinigilan niya ang kanyang galit. Pagod ka na ba sa pera? Ngumiti siya ng masama at naglabas ng bank card. Mayroong 300,000. Kung sasagutin mo ang tanong ko, ibibigay ko sa iyo ang bank card at password. Sa oras na ito, nagtinginan ang mga estudyante sa paligid at nagulat sila. Ang sagot ay 300,000. Mayaman talaga ang kagandahang ito. Kung sino pa man, malamang na walang pag-aalinlangan silang papayag. Sa kasamaang palad, kaharap niya si Lito. Nanlamig ang kanyang mukha, at puno ng lamig ang kanyang tono. Ang parehong salita, ayoko nang sabihin sa pangatlong beses. Si Leslie ay ganap na natigilan. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang gana ng lalaking ito. Hindi sapat ang 300,000 para masiyahan siya. Ikaw ang guro ng paaralang ito, hindi ba? Well, wait and see. Nilabas niya ang cellphone niya at may tinawagan. Nagkatinginan ang lahat, hindi alam kung ano ang gagawin niya. Ngumisi si Lito, ang kanyang mga mata ay puno ng lamig. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Leslie na may hawak na mobile phone. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Principal Dodd. Natigilan siya at kinuha ito. Nang may narinig siya sa kabilang party ay agad na nagbago ang mukha niya. Yes. Yes, leader. Don't worry. Pagkatapos magsalita ng ilang salita, ibinaba niya ang telepono, binigyan ng matalim na tingin si Leslie, at pagkatapos ay hinayla si Lito sa isang tabi. Well, Mr. Argel, please do me a favor. That girl has a special background. Pinatawag ako ng direct leader ko. Please answer her question. Tanong ni Principal Dodd sa magandang tono. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata. Bakit? Uungol na sana si Headmaster Dodd, ngunit napagitna siya. Nagalit siya at sinabi ng pinuno na kung hindi ko ito kakayanin ng maayos, hahayaan niya akong magretiro ng maaga sa susunod na buwan. Mr. Argel, mangyaring kunin ito habang nagmamakaawa ako sa iyo. Nang makitang malapit na siyang umiyak, bumaantong hininga si Lito. Kalimutan mo na. Diretso siyang naglakad palapit kay Leslie at sinabing, basta sasagutin ko ang tanong mo, hindi mo ba pahihirapan ang principal? Tumango si Leslie at buong pagmamalaking sinabi, tama. Ngumiti si Lito at sinabing, okay, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo, ako nga ang taong nasa larawan, at alam ko kung bakit mo ako pinuntahan. Talaga. Sumama ka sa akin. Nagliwanag ang mga mata ni Leslie. Hinawakan niya si Lito at aalisin na sana siya. Gayunpaman, walang awang niyugyug siya ni Lito at ang mga sulok ng kanyang mga labi ay pumulupot. I just promised you to answer the question, hindi ko naman sinabing sasama ako. Gustong gamutin ni Leslie ang kanyang ama, kaya naglabas siya ng itim na card. Mayroong 10 milyon. Sumama ka sa akin. Kontento ka na ba? Kinuha ni Lito ang card at nilalaro ito sa kanyang kamay. Ngumisi si Leslie sa kanyang puso. Anong klaseng doktor siya? Well said. Paulit-ulit na niyang pinagdadahilan, pero iniisip niya pa rin na hindi sapat ang pera. Pero nagulat siya sa sumunod na nangyari. Binasag ni Lito ang itim na card sa kalahati at itinapon ito sa basket ng basura sa tabi niya. Ikaw. Nagsikip ang mga mata ni Leslie. Itinaas niya ang kanyang kamay at akmang sasampalin siya ng walang anuman. Halos sabay na hinawakan ni Lito ang kanyang palso at bahagyang pinisil ito. Nakaramdam lang ng pananakit si Leslie sa buong buo at hindi siya makaipon ng anumang lakas. Binitawan siya ni Lito. Napaupo siya sa sahig at bumagsak sa sahig na may kasamang array. Nalungkot ang isang Malaferry na figure kaya hindi napigil ang tumawa ng mga estudyante sa paligid. Sa kabilang banda, namumula ang mukha ni Leslie. Sa sobrang hiya niya ay hindi siya makapagsalita. Mabilis na humakbang si Gina at tinulungan siyang tumayo. Hoy, bakit ang bastos mong manakit ng babae? Galit na inakusahan ni Gina si Lito. Umiling si Lito, puno ng panunuya ang kanyang mukha. Miss, gusto ko lang sabihin sa'yo na kung may request ka, dapat umasta ka na parang may request ka. Kung hindi ka marunong magpakumbaba, gumalang ka. Huwag mong isipin na magaling ka dahil lang sa mayaman ka. Wala akong utang sa iyo. Hindi mo na kailangang maging mayabang. Sinulyapan niya ng malamig na tingin si Leslie. Babuka na sana ni Leslie ang kanyang bibig nang magsalita ito sa mahinang boses. Kapag nagpatuloy ka sa paggawa ng eksena, mapaparusahan ka ng 10 beses na mas masakit kaysa dati. Nang marinig niya ang mga salitang ito, bahagyang nanginig ang maselang katawan ni Leslie. Ang sakit na nararamdaman ngayon ay parang nawala.
Ayaw na niyang maranasan ulit ito sa buhay na ito. For some reason, she believed na siguradong hindi nagbibiro ang lalaking nasa harapan niya. Pinsan, ano ang dapat nating gawin? Malungkot na sabi ni Gina. Tara na. Kinagat ni Leslie ang kanyang mga labi, sinulyapan si Lito gamit ang kanyang magagandang mata, at tumalikod para umalis. Hindi siya pinansin ni Lito at nagpatuloy sa pagpapaliwanag sa mga guro at estudyante. Sa huli, pagkatapos ng halos 2 oras na pakikipag-usap, uusok na ang kanyang lalamunan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, lahat, pag-usapan natin ito sa isang araw. Kinailangan ng lahat na umalis ng may pag-aatubili. Lumapit sina Miller at Lowe, pagkatapos ay magalang na sinabi, Lito, gusto mo bang magpadala ako ng taong magpapaalis sa iyo? Umiling si Lito at nakangiting sinabi, babalik ako mag-isa. Aalis na ako. Naitala na nina Miller at Lowe ang schedule ng klase ni Lito at umalis na may kasiyahan. Si Tony ay paulit-ulit na nagpasalamat kay Lito. Lito, maraming salamat. Sa iyong lesson, siguradong tataas ng level ang academic level natin sa kolehiyo. Professor He, binobola mo ako. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. Hindi akalain ni Tony na nambobola siya. Inikot niya ang kanyang mga mata at sinabing, upang magpasalamat sa iyo, paano kung pretretuhin kita as pagkain? Kumunat ang noo ni Lito. Sorry, wala akong oras nitong mga ilang araw. Si Tony ay isang matalinong tao. Of course, he could tell that it was an excuse, kaya hindi na niya inulit. Bigla siyang may naisip. By the way, I remember one thing. Kilala mo ba ang Cui family? It's the top family of traditional local medicine in the capital. Magmi-meeting ang pamilya nila. May invitation ako dito. Interesado ka bang pumunta? Ang pamilya Cui. Biglang naging interesado si Lito, dahil ang antidote sa Red Lotus heart-biting venomous insect para kay Chenner ay wala pa ring Heaven Mountain Pure Lotus. Ayon sa katalinuhan ng Dragon Gate, ang tanging lotus sa bansa ay nakolekta ng pamilya Cui. Tumango siya. Pupunta ako. Inilabas ni Tony ang isang imbitasyon mula sa kanyang bulsa at sinabing, nakalagay doon ang address. Dapat dumating ka sa oras. Pagkatapos noon, may mabilis na kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Kabanata 548. Bumaba si Tony kasama si Lito, at dumiretso si Tony sa Western Medical College. Dahan daw ang naglakad si Lito patungo sa gate ng paaralan. Sa oras na ito, dumaan ang isang estudyante na may hawak na mobile phone at nakangiting nagsabi, tingnan mo si Director Yang, itong matandang bastos. Ang pangit niya. Nagtawanan din ang ibang mga estudyante at sinabing, ito ang tinatawag na kamatayan ng mga hindi makatarungan. Hahaha, ang daming magre-record ng video. Nag-viral sa social circle ang balita. Dumating din sa ngayon itong matandang magaling mambola. Sinulyapan ito ni Lito. Sa video ng mobile phone, may nakasabit na plastic barrel sa leeg ni Din Yang. Hirap na hirap siyang gumagapang, mukhang sobrang nahihiya. Sobrang pangit ng mukha niya. Sinigawan niya ang mga estudyante sa paligid niya, get lost. Don't take photos. Sa lakas ng sigaw niya, lalong tuwang-tuwa ang mga estudyante. Bahagyang ngumiti si Lito. Siya ay maaaring ituring na ginawa ito sa ngalan ng langit ngayon. Sa sandaling ito, 2 figure ang sumugod mula sa gilid. Sila ay walang iba kundi sina Leslie at Gina. Bakit nandito ka pa? Malamig na tiningnan siya ni Lito, hindi siya pinansin, at nagpatuloy sa paglalakad. Si Leslie ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinundan siya, at pinigilan siya. Pasensya na. Mukhang napagdesisyonan niyang sabihin ang 2 salitang ito. Kasalanan ko kasi dati. Hindi maganda ang ugali ko. Humihingi ako ng tawad sa iyo. But, please come back with me to see my father. Sabi ng doktor, he's dying. Ang mga mata ni Leslie ay naging pula sa isang iglap, at ang malinaw na luha ay pumatak sa kanyang mga mata. Hindi nakaapekto sa kanyang hitsura ang kanyang nakakaiyak na hitsura, bagkus ay naging mas kaakit-akit siya. Pagkatapos noon, lumuhad siya sa harap ni Lito. Pinsan, anong ginagawa mo? Nagulat si Gina. Not to mention her, kahit si Lito ay talagang nagulat. Ang gayong mapagmataas at mayabang na binibini mula sa isang mayamang pamilya ay nagawang lumuhad sa harap ng iba sa lansangan. Makikitang balisa talaga siya. Medyo lamambat ang mukha niya. Tumayo ka na. Pwede akong pumunta at tingnan. Talaga. Ang mukha ni Leslie, na natatakpan ng mga luha, ay agad na nagliwanag sa tuwa. Gayunpaman, bago siya naging masaya ng ilang segundo, idinagdag ni Lito, ngunit kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Agad na tumango si Leslie. Sabihin mo, papayag ako.
Sa madaling salita, walang ibang hinahangad si Lito kundi pera at bahay. Gayunpaman, kailangan mong aipangako sa akin na magtatrabaho ka sa isang fast food restaurant sa loob ng isang buwan. Nagsalita si Lito nang walang pakialam. Natigilan si Leslie, na parang tinamaan ng kidlat. Ano? Anong sabi mo? Gusto mo bang magtrabaho ako sa isang fast food restaurant na ganoon kung saan nagtatrabaho ang mga mahihirap? Gusto mo ba akong magsilbi sa mga mahihirap? Galit na galit si Leslie kaya napasigaw siya. Reklamo ni Gina, tama na. Masyado ka nang lumayo. Hindi pa nakakapunta sa kusina ang pinsan ko sa buong buhay niya. Paano mo siya mapapatrabaho sa isang fast food restaurant? How dare you? Then forget it. Pwede kang mag-invite ng iba. Nagkibit balikat si Lito at aalis na sana. Agad siyang pinigilan ni Leslie. Pangako ko sa'yo. Ngumiti si Lito. Okay, let's go. Natigilan si Leslie. She asked in disbelief, ikaw. Wala ka bang ibang requirements? Ibinaba ni Lito ang kanyang mga labi. Gusto kitang maging girlfriend, okay. Saglit na natigilan si Leslie. Kumunat ang noo niya at sinabing, sa tingin ko hindi tayo masyadong bagay. Paf! Tumawa ng malakas si Gina. Pinsan, di ba kadalasan matalino ka? Bakit hindi man lang niya masabi na nagbibiro ka? Agad na namula ang mukha ni Leslie habang galit na nakatitig kay Lito. Sa wakas ay hindi napigilan ni Lito na mapangiti. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, let's go. Importanteng mailigtas ang mga tao. Sa gate ng paaralan, mayroong isang nangingibabaw na sasakyan na may espesyal na driver. Nang makita silang paparating, agad na bumaba ang driver sa sasakyan at pinagbuksan si Leslie. First Miss. Naglabas ng galit na, si Leslie at hindi pa rin nasisiyahan sa biro na ginawa niya. Upang maiwasan ang paghihinala, diretsyong umupo si Lito sa passenger seat, at ang dalawang babae ay umupo sa likod na hanay. Sa sasakyan, nagbubulungan sina Leslie at Gina. Pinsan, sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan ang lalaking ito? Napakabata niya, at hindi natin alam ang pangalan at pinanggalingan niya. Puno ng kalungkutan ang mukha ni Leslie. Umiling siya at sinabing, hindi ko rin alam. Gayunpaman, siya na ang huling pag-asa. Nagawa niyang makilala siya ng pagkakataon ngayon. Maaaring ito ang kaayusan ng langit. Hoy, pinsan, huwag kang malungkot. Magiging maayos din si Uncle. Bamantong hininga si Gina at niyakap si Leslie. Hindi nagtagal, ang sasakyan ay nagmaneho sa isang mayamang lugar ng villa at huminto sa harap ng isang eleganteng hiwalay na villa. Hindi na hinintay ni Leslie na buksan ng driver ang pinto. Agad siyang lumabas ng sasakyan at pinapasok si Lito. Dad, tingnan mo kung sino ang nahanap ko. Masaya siyang pumunta sa garden sa likod. Sa lounge chair sa back garden nakahiga ang isang mahina at haggard na lalaki. Siya ay nasa edad 40, ngunit mukhang mas matanda. Siya ang ama ni Leslie, ang chairman ng Flourishing Age Group, si Charles Sheng. Bahagyang kumunat ang noo ni Lito sa unang tingin kay Charles. Ang sitwasyon ay mas seryoso kaysa sa inaasahan niya. Ilang araw na ang nakalipas, namumula pa rin ang mukha niya at singkit ang katawan. Sa oras na ito, hindi siya tulad ng isang buhay na tao. Siya ay payat at payat. Kulay abo ang kanyang balat at madilim ang kanyang mga mata. Nahihirapang ibinaling ni Charles ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Lito, nagliwanag ang mapurol niyang mga mata. Ikaw pala, sa harap ng hotel. Sabihin mo sa akin. Hindi ako titira ng higit sa isang linggo. Ahem, ahem, ahem. Nahihirapang sinabi ni Charles, hindi ko inaasahan na magkakatotoo ito. Mangyaring iligtas ako. Sa sandali ng buhay at kamatayan, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lito. Tumanggaw siya at malapit nang maramdaman ang kanyang pulso. Sa sandaling ito, isang matalim na tunog ang dumating. Tumigil ka. Mabilis na lumapit sa kanila ang isang matikas at mapang-akit na figure. Isa itong magandang babae na may halong lahi. Ang kanyang balat ay kasing puti ng gatas at ang kanyang anyo ay parang halimaw. Bakas din sa kanyang damit ang kanyang dibdib. Kahit sinong lalaki ay hindi makakalaban sa kanya. Bumungad sa kanya ang isang lalaking may halong lahi na may babaeng mukha. Napakadelikado ng sitwasyon ni Old Master. Paano niya ibabalik ang mga tao para gamutin siya? Malakas na sigaw ng babae. Bamulong si Gina kay Lito, ang babaeng ito ay si Samantha Luo, ang pangalawang anak ni Charles. Wala pang isang taon siyang kasal. Ang lalaking kasama niya ay ang kanyang pinsan, si Lander. Tumingin si Lito sa babae ng may labis na interes, at isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi nakakapagtaka. Sumimangot si Leslie at tumingin sa babaeng may halong lahi na may malamig na mga mata.
Anyway, walang doktor ang makakapagpagaling sa kanya. Why don't you let him have a try? Tsaka siya pa ang naghula sa sitwasyon ngayon ng tatay ko. Naniniwala ako sa kanya. Ha, what a joke. Hindi naman mukhang doktor ang lalaking ito. May professional family doctor tayo. Hindi natin siya kailangan. Please leave. Ngumuso si Samantha at itinaboy siya. Sa sandaling ito, ang lalaking may halong lahi na sumama kay Samantha ay lumapit kay Lito. Anak, umalis ka. Ngumisi si Lito. Sino ka sa tingin mo? Ikaw ba ang may huling say sa pamilya Sheng? Huwag mong kalimutan na buhay pa ang iyong Master Sheng. Sa sandaling sinabi niya iyon, naninigas ang mukha ni na Samantha at Lander at hindi sila nakaimik. Kabanata 549. Mabilis na nag-react si Leslie. Agad siyang yumuko at sinabi sa kanyang ama, Tay, Tera. Tumingin siya kay Lito na may nagtatanong na tingin at huminto. Sumagot si Lito, ang pangalan ko ay Lito Argel. Nagpatuloy si Leslie, hayaan mong pretuhin ka ni Lito, okay. Agad na lumapit si Samantha at sinabing may kalokohan, guro, huwag makinig sa mga manloloko na ito. Mayroon kaming espesyal na doktor. Ikinaway ni Charles Sheng ang kanyang kamay at mahinang sinabi, hayaan siyang magpakita sa akin. Nagdilim ang mukha ni Samantha. Pinandilatan niya si Lito at naglakad sa gilid. Yumuko si Lito at naramdaman ang pulso ni Charles. Bahagyang nagbago ang kanyang mukha, ngunit hindi nagtagal ay bumalik siya sa normal. Lahat naman kasi, ugali ko nang makakita ng mga pasyente. Hindi ko maistorbo ng iba. Please leave. Tumayo siya at sinabing. Sumimangot si Leslie at sumulyap sa kanyang ama. Nang makita niyang tumango si Charles, hindi na siya nagsalita at tumalikod na para umalis. Walang choice sina Samantha at Lander kundi umalis. Walang tao sa paligid, kaya sinabi ni Lito kay Charles, tumingin ka. Nang tumangala siya, nakita niya ang kalahati ng kanyang puting eyeballs. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lito. May isang pulang spider na hugis selyo sa kanyang puting eyeball. Ito na naman ang Blood Clan. Ngumisi siya sa kanyang puso, hindi ko inaasahan na ang mga vampira ay mag-aabot ng ganito katagal. Hindi ganoon kahirap sirain ang spell na ito, at mas madali ito kaysa sa death contract ni Mrs. Garvey. Binigyan siya ni Lito ng ilang karayom at sinira ang selyo gamit ang kanyang Puryang Genuine Chi. Ubo, ubo. Marahas siyang umubo at iniluwa ang bibig ng itim na dugo. Tatay. Narinig ni Leslie ang kaguluhan at tumakbo mula sa labas. Lito, bakit samo ka ng dugo ang tatay ko? Paano mo siya napagaling? Kung may mangyari man sa kanya, hinding-hindi kita mapapatawad. Galit na umungol si Leslie. Nang makita ang eksenang ito, ang nervyos na hitsura ni Samantha ay nagpakita ng panunuya. Matagal na kitang binalaan na ang taong ito ay sinungaling. Sino ang humiling sa iyo na? Tumahimik ka. Biglang sumigaw si Charles. Mas energetic siya kaysa dati. Saglit na natigilan si Leslie. Tumingin siya sa kanyang ama at nagulat siya nang makitang mas maganda ang ekspresyon nito kaysa dati. Tay, ano ang pakiramdam mo? Diretsyong umupo si Charles. Gusto siyang tulungan ni Leslie na makatayo, ngunit pinigilan niya ito. Leslie, humingi ng tawad kay Mr. Argel. Biglang sabi ni Charles. Natigilan si Leslie. Puno ng hinanakit ang mukha niya. Gayunpaman, nang makita niya ang seryosong ekspresyon ng kanyang ama, naibaba niya lamang ang kanyang ulo kay Lito. I'm sorry. Diretsyong hinawakan ni Charles ang kamay ni Lito at nagpapasalamat na sinabi, Dr. Magic, gusto ko ring humingi ng tawad sa iyo. Noong araw na iyon sa gate ng hotel, pinaalalahanan mo ako, ngunit hindi ko ito sineryoso. Bulag talaga ako. Ngumiti si Lito at tahimik na binawi ang kanyang kamay. Masyado kang magalang. Dr. Magic, masyado kang mahinhin. Iniligtas mo ang buhay ko. Ikaw ang dakilang benefactor ng pamilya Sheng. Kung ano ang gusto mo, sabihin mo lang sa akin. Bagaman ang pamilya Sheng namin ay hindi ang pinakamayamang pamilya, isa rin kami sa 3 real estate developer sa kabisera. Paano kung bigyan ka namin ng villa? Ipinakita ni Charles ang kanyang lakas kay Lito nang hindi nag-iiwan ng bakas. Gayunpaman, kalmado pa rin si Lito gaya ng dati. Aniya, hindi na kailangan ang villa. Sana lang matupad ni Miss Sheng ang pangako niya. Isang pangako. Nalilitong tumingin si Charles sa kanyang anak. Sa sandaling binanggit ito ni Leslie, nagalit siya at pinandilatan si Lito. Nasabi ko na sa isip ko, at mahirap itong hawakan. Tumingin si Charles kay Lito at same time na sinabi, Mr. Argel, maaari mo bang iwan sa akin ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan? Bagamat magalang ka, pasensya na talaga. Dapat kitang pretuhin sa ibang araw.
Hindi napigilan ang kabilang partido na magtanong ng paulit-ulit, sinabi ni Lito sa kanya ang kanyang numero ng telepono. Kung ganoon ay alis muna ako. Hindi nagtagal si Lito. Tumalikod na siya at aalis na sana pero nang makarating siya sa pinto ay huminto siya. Nakaramdam siya ng matinding pagpatay na hangarin. Nilinggan niya ang kanyang mga mata at nakita niya sina Samantha at Lander na nakatayo sa tabi niya. Napakadilim ng mga mata ng dalawa na para silang mga kutsilyo. Umangat ang sulok ng kanyang bibig. May inilabas siya at iniabot kay Lander. Nang tingnan niya ito ay nakita niyang isa itong triangular na nakatuping dilaw na papel na may kakaibang pattern. Ito ba? Bahagyang ngumiti si Lito at sinabing, ang biglaang pagkakasakit ni Mr. Sheng ay dahil may mga masasamang espiritu sa kanyang pamilya. Hanggat isinusuot ng mabuti ang bagay na ito, ligtas ka. Nang marinig ito, hindi nag-alinlangan si Lander. Kinuha niya ang anting-anting na may malaking pasasalamat. Matapos iwan ng pamilya Sheng, si Lito ay hindi na pumunta sa ibang lugar. Sa halip, nagtungo siya sa isang malayong lugar. Nang walang tao, huminto siya at malamig na sinabing, lumabas ka. Isang kakaibang katok ang nagmula sa kanyang likuran, at isang figure ang lumapit. Lumingon si Lito at nakita ang tao. Inihayag niya ang isang pagpapahayag ng pag-unawa. Ikaw talaga. Kung tama ang hula ko, hindi ka talaga pinsan ni Samantha, at kahit hininaan niya ang boses niya. Hindi ka naman tao. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng siksik na liwanag. Isang kulay dugo na kulay ang sumilay sa kanyang mga mata habang tumatawa, don't tell me that you know what I am. Tamad na sumandal si Lito sa isang puno. Hindi ka na dapat pumunta sa dito. Bumalik ka sa iyong bayan sa ibang bansa. Very good. Alam mo talaga. Oo, galing kami sa Blood Clan. Ang kanyang mukha ay biglang naging mabangis, at ang kanyang nakabukang bibig ay nagpakita ng kanyang matutulis na mapuputing ngipin. Kung ganoon, hindi kita mapipigil dito. Hindi ko alam ang lasa ng dugo mo. I'm very curious. Tumawa din si Lito at malamig na sinabi, natatakot akong hindi mo ma-enjoy ang dugo ko. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Lander. Sa mundong ito, ang bilis lang ang hindi nagkakamali. Walang makakapantay sa bilis ng aming Blood Clan. Ngayon ang death anniversary mo. Dahil doon, sumugod siya at sinuntok si Lito na parang cheetah. Nang malapit nang dumampi ang kanyang mga pangil sa lalamunan ni Lito, biglang gumalaw si Lito at itinaas ang kanyang palad. Sinampal niya ito ng malakas. Pang! Ang siksik na liwanag ay direktang hinampas sa lupa, at isang hugis tao na malalim na hukay ang lumitaw sa damuhan. Dagendong. Gumapang ang makapal na liwanag palabas ng hukay. Siya ay galit, at ang kanyang mga mata ay naging pula na parang dugo. Gayunpaman, bago pa niya mapatatag ang sarili, humakbang pasulong si Lito at binigyan siya ng isa pang sampal. Mabigat na ilaw ang bumagsak pabalik sa hukay. Muli siyang gumapang palabas. Nagbago ang kanyang mukha, at nabali ang kalahati ng kanyang ulo. Hihi, you are unable to kill me. Ang tribo namin ay hindi katulad ninyong mga tao. Kami ay kasing liit ng langgam. Maliban na lang kung may espesyal na apoy. At walang ganoong apoy sa buong estado. Ikaw ang nakatadhana na maging tanghalian ko ngayon. Siya ay tumawa ng kakaiba. Oh, talaga. Hindi nagpabagal si Lito. Nilero niya ang punyal ng Fire Spirit Stone sa kanyang kamay at bigla itong pinaputukan. Tumama sa puso niya ang punyal. Hahaha, anak, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Ang maliit na pinsalang ito ay hindi makakapatay sa aming Blood Clan. Napakayabang ng ngiti sa kanyang mukha, ngunit sa sumunod na segundo, biglang tumigil ang kanyang ngiti. Hindi. Imposible ito. Biglang nanghina ang kanyang mga mata, at napasigaw siya sa gulat. Isang mabangis na pulang apoy ang lumitaw mula sa sugat. Lumapit si Lito at malamig na sinabi, sino ang iyong Grand Prince? Nasaan siya ngayon? Ano ang layunin ng pagpunta sa estado? Ang mga vampira ay nagpadala ng mga espesyal na kawani ng pamamahala sa lahat ng mga pangunahing lungsod sa mundo, na tinatawag na infants, upang pamahalaan ang lahat ng mga vampira sa lungsod na ito at maging sa bansa. Ngumisi siya. Sa tingin mo sasabihin ko sa'yo. Unless binitawan mo ako. Sino ang nakakaalam na si Lito ay hindi niya bantaan? Pagkatapos ay pumunta sa kamatayan. Ibinuka niya ang kanyang bibig at ikinaway ang kanyang kamay. Gayunpaman, sa isang kisap mata, ang demonic fire ay kumalat sa buong siksik na katawan at nagsimulang mag-alab. Ang siksik na liwanag ay umuungal na parang isang mabangis na hayop, at sa isang sandali, ito ay naging isang dakot ng abo. Lumapit si Lito at casual na sinipa ang tumpok ng abo. Umiling siya at sinabing, matagal na kitang binalaan na hindi ka sapat na pinagpala para tanggapin ang aking dugo. Gabi na.
Sa isang madilim at kakilakilabot na inabandunang gusali sa mga suburb. Your Excellency the Infante. May nangyari sa liwanag ni Lander. Lumuhad si Samantha sa lupa, ang kanyang magandang mukha ay namutla sa liwanag ng buwan. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang matangkad at payat na figure, ang kanyang mahabang gininto ang buhok ay bumubuhos na parang liwanag ng buwan. Ito ay isang babae. Isang mahabang itim na damit ang nakatikip sa kanyang katawan, at tanging isang payat at magandang binti lamang ang makikita sa tintig. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi niya makita ng malinaw ang kanyang mukha dahil nakasuot siya ng silver-carved mask, na may lamang isang pares ng asul na mata na parang tubig dagat. Ang mga pulang apoy ay sumasayaw sa pagitan nila na napakaganda. Sabihin mo sa akin, kung ano ang eksaktong nangyari. Mabagal na nagsalita ang infante. Naiiyak si Samantha, binatasan ko siya ng spell. Sa ibang araw, tiyak na mamamatay siya. Hindi ko inasahan na babaliin ng binata ang spell ko. I think that guy is very strange. He wants me to take control of the Sheng family, so he asked Lander to follow him and kill him if needed. I didn't expect na hindi pa pala siya bumabalik. Sinunod ko ang amoy niya at ito lang ang nakita ko. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Samantha ang isang nakatiklop na panyo, binuksan ito, at hinawakan ito sa harap ng infante. Marahas na nanginginig ang mga kamay niya. Tiningnan ito ng infante, at lumiit ang kanyang mga mata. May matinding hindi makapaniwala sa kanyang nagyayelong mga mata. Sa panyo, naging abo. Ano ang pangalan ng binata? Medyo nanginginig ang boses ng infante. Sabi ni Samantha, Lito ang pangalan niya. Mukha siyang ordinaryo, pero who knows? Hindi siya nagpatuloy, at hindi siya narinig ng infante. Bamulong siya, Lito Argel na naman. Sako na talaga ang lalaking ito. Kailangan kong humanap ng paraan para maalis siya. Walang makakaharang sa daraanan ko. Puno siya ng galit. Ilang paniki ang nagkataong dumaan at diretsyong sinabugan ng kanyang aura. Bumalik si Lito sa kumpanya ni Yangtze. Hanggang sa hating gabi na si Yangtze ay lumabas ng opisina na may pagod na mukha. Is there something wrong with the company? Why are you so busy? Tanong ni Lito. May kung anong kumislap sa mga mata ni Yangtze, at pagkatapos ay napailing siya ng pagod. Wala lang, marami akong business recently. Tara na. Magkasabay silang naglakad papunta sa garahe. Dumiretso si Lito sa driver's seat. Ako na ang magde-drive. Magpahinga ka na. Marahil ay dahil sa sobrang pagod, si Yangtze ay walang lakas na pabulaanan at masunaring umupo sa passenger seat. Pag-uwi niya, lumingon si Lito at nakitang nakatulog si Yangtze. Kahit mukha siyang pagod, napakaganda pa rin ang mukha niya. Bahagyang nakataas ang kanyang malabalahibong pilikmata, mislan ang kanyang itim na kilay at ilong, at bahagyang nakabuka ang kanyang malarosas na bibig. Nang makita kung gaano siya mahimbing na nakatulog, hindi na kayanan ni Lito na gisingin siya, kaya binuhat niya ito paakyat. Sa sandaling inilagay niya ito sa kama, ikinawit ni Yangtze ang kanyang mga braso sa kanyang leeg. Natigilan si Lito at hinailan niya ito sa kama, mahigpit na niyakap siya. Hoy, hindi ko ibebenta ang sarili ko. Huwag mo akong pagsamantalahan. Ngumuso si Lito. Gayunpaman, kahit na ang paghinga ni Yangtze ay nagmula sa kanyang dibdib. Halata namang nakatulog siya. Bigla siyang napakunot ng noo na para bang nanaginip siya ng kakilakilabot. Lito, ayokong idamay ka. Ayokong umutang ng pabor sa iba. Bulong niya sa sarili, ang kanyang noo ay nakadikit sa dibdib ni Lito habang siya ay tuluyang nakatulog. Kurba ang bibig ni Lito sa isang makahulugang ngiti. Tila may nangyari sa kumpanya ni Yangtze, at may kinalaman ito sa kanya. Hoy utu-utu na babae, alam mo ba na basta magsalita ka, matutulungan kitang harapin ang isang malaking bagay. Tahimik na ngumiti si Lito at hinawakan ang pisngi ni Yangtze. Kabanata 550. Ito ang araw ng pagpupulong ng pamilya Cui. Sa araw na ito, biglang tumunog ang cellphone ni Lito. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na babae. Mr. Argel, ang tatay ko ang gustong mag-imbite sa iyo sa isang tradisyonal na local medicine exchange. Napagtanto kaagad ni Lito na ang babaeng ito ay ang marangal na babae na bumili ng mga table tas ng kanyang ama sa auction noong araw na iyon. Nang marinig ang tatlong salita, bumilis ang tibok ng puso ni Lito. Tinanong niya, ito ba ay isang pagtitipon na ginanap ng pamilya Cui? Medyo nagulat si Rona Cui. Alam mo rin iyon. Tama, ang aking ama ay si Marco Cui, ang master ng pamilyang Cui. Gusto kitang imbitahan na dumalo. Gusto mo bang pahalagahan ito? Pupunta sana si Lito, kaya tumango siya at sinabing, sige, pupunta ako. That's great. It's an honor for you as to work together. Well, saan ka nakatira?
We'll send a special car to pick you up. Gusto lang ni Rona na subukan. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng kanyang ama na ang dahilan kung bakit maaaring kumuha si Lito ng naturang elixir ay maaaring dahil ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi pangkaraniwan o ang taong nasa likod nito ay hindi pangkaraniwan. Maaaring hindi siya interesado sa pamilya Kui. Hindi niya inaasahan na agad itong pumayag na ikinatuwa ni Ronan. Kinabukasan, ipinadala ni Lito si Yangtze sa kumpanya, at pagkatapos ay umuwi upang hintayin ang sasakyan ng pamilya Kui. Sa pagkakataong ito, tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang kakaibang tawag. Akala niya ay may dumating para sunduin siya, kaya basta-basta niya itong sinagot. Uy, ikaw ba si Lito? Isang boses ng dalaga ang nanggaling sa telepono. Natigilan si Lito. Ako ito, sino ka? Ang batang babae ay tila medyo hindi nasisiyahan at sinabi, ang pangalan ko ay Maricel He. Ang aking lolo ay si Tony He. Natatakot siya na kararating mo lang sa kabisera ng lungsod at hindi pamilyar sa lugar, kaya hiniling niya sa akin na samahan ka sa pamilya Kui. Masasabi ni Lito na hindi masyadong masaya ang babae, kaya sinabi niya, hindi na kailangan, ako. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, nagsalita na si Maricel. Don't be so long-winded. Nag-drive na ako palabas. Where's your address? Kumunat ang noo ni Lito. No need. Mag-isa akong pupunta. Maricel said impatiently, okay, don't daddle. Bigyan mo ako ng address dali. Kumunat ang noo ni Lito. Tila ang init ng ulo ng dalaga. Sinabi niya kay Maricel ang address. Sa sandaling ito, tinanggal ni Maricel ang kanyang headset at hinawakan ang manibela. Puno ng depresyon ang maganda niyang mukha. Sa passenger seat ay nakaupo ang isang batang babae na halos kasing edad niya. Siya ang matalik na kaibigan ni Maricel na nagngangalang Hana. Maricel, anong nararamdaman mo? Curious na tanong ni Hana. Maricel snorted. Ano pa bang magagawa ko? Yun na nga. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit kailangan pa akong iset up ni Lolo sa foreigner? Tumango si Hana at madiin na sinabi, oo, dayuhan lang siya, at doktor lang siya. Natatakot ako na hindi niya kayang bumili ng bahay sa Jingcheng City. Nang marinig iyon, mas lalo pang nanlumo si Maricel. Hindi nagtagal, dumating sila sa pasukan ng kapitbahayan ni Lito. Ito ay isang high-class na distrito. Yun, marahil ang lalaking ito ay may magandang background sa pananalapi at maaaring maging isang mayaman na pangalawang henerasyon. Tumingin si Hana sa komunidad at nahulaan. Medyo lamambot ang mukha ni Maricel. She snorted and said, let's talk about it when we meet. Kung pangit siya, hindi ko siya gusto kahit may pera siya. Nagpadala siya ng text message kay Lito, na humihiling sa kanya na bumaba. Hindi nagtagal ay dumating si Lito sa pasukan ng komunidad. Nang makita niya ang dalawang babae ay kumaway siya sa mga ito. Maricel, hindi naman siya bad-looking. Hindi man siya masyadong gwapo, medyo maganda siya. Casual lang ang pananamit niya, pero kayang-kaya niyang tumira sa ganitong lugar. I guess he's keeping a low profile. Tinulungan ni Hana si Maricel na magsuri sa mahinang boses. Gayunpaman, mas mahusay na gumawa ng ilang mga pagliko upang matiyak kung nirentahan niya ito o binili. Tumango si Maricel at ngumiti kay Lito. Hello, Maricel He. You can call me Maricel. This is my best friend, Hana. Sumulyap si Lito sa kanila at tumango. Ang kanyang saloobin ay napakawalang pakialam. Medyo nagulat si Maricel. Ang kanyang hitsura ay hindi bababa sa 70%. Pagkatapos maglagay ng make-up, nakakuha siya ng hindi bababa sa 80%. Sa pagbabalik, maraming mga batang lalaki ang madalas na nagkukusa upang humingi ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Nang makita siya ni Lito, tila hindi siya nagulat. Dahil dito, medyo ayaw niya. Inayos niya ang kanyang buhok, sadyang lumakad papunta kay Lito, at nagkunwaring casual na nagtanong, nabalitaan ko mula sa aking lolo na pumunta ka sa kabiserang lungsod para bumili ng bahay kaagad. Natigilan si Lito. Hindi sa akin ang bahay na ito. Sa kaibigan ko. Nang marinig iyon, nadurog ang puso ni Maricel at nakipagpalitan siya ng tingin kay Hana. Kaya hiniram mo. Ibang-iba ang tingin nila kay Lito kumpara kanina. Agad na naging malamig ang ugali ni Maricel. Sasakyan mo ba ang kotse ko o nagmamaneho ng sarili mong sasakyan? Nagkibit balikat si Lito. Wala akong kotse. Fu. Si Hana, na nakatayo sa gilid, ay halos tumawa ng malakas. She said in a strange manner, may mga taong wala pang sasakyan ngayon. Nakakamangha talaga. Natural na narinig ni Lito ang kanyang panunuya at nagtanong, may sasakyan ka ba? Natigilan si Hana. Wala talaga siyang sasakyan.
Ang kanyang pamilya ay nasa pinakamataas na antas lamang. Binilhan siya ng kanyang mga magulang ng isang maliit na apartment, kaya wala siyang gaanong pera sa kamay. Siyempre, ang kotse ay hindi naglakas loob na isipin ito. Nakaramdam siya ng hiya at ngumuso. Anong klaseng sasakyan ang kailangan nating mga babae? Ayos lang basta may boyfriend tayong susando sa atin. Pero natatakot ako na hindi madaling humanap ng girlfriend ang isang katulad mo, lalo na sa mga babae sa kabisera. Huwag mo nang isipin iyon. Dahil doon, sinadya niyang sumulyap kay Maricel. Nakakatakot ang itsura ni Maricel. Ni hindi niya kayang bumili ng sasakyan, lalo pa ang bahay. Napakahirap niya. Kinasusuklaman niya ang kanyang lolo. Bakit kailangan pa niya itong iPareha sa talunan na ito? Enough! Stop talking! Sumakay ka na sa kotse. Malamig niyang sabi. Huminto si Lito at sinabing, sige. Magpapadala ang pamilyang Queen ng kotse para sunduin ako. Paf! Nang marinig ito, muling tumawa si Hana. Are you kidding me? Sino ka sa tingin mo? Bakit pupuntahan ka ng pamilyang Kui para sunduin ka? Kung hindi ka naniniwala sa akin, pagkatapos ay kalimutan na ito. Nagkibit balikat si Lito at hindi mapakali na bigyang pansin ang gold digger na ito. Bamulong si Hana sa tenga ni Maricel, maghihintay tayo dito, naghihintay na masampal siya sa mukha. Naramdaman din ni Maricel na nagyayabang si Lito. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Kui ay isang sikat na pamilya ng gamot na lokal sa kabisera. Maging ang kanyang lolo ay hindi kwalipikadong sunduin ang sasakyan. Makalipas ang mga 15 minuto. Hoy, Lito, bakit hindi pa dumarating ang iyong espesyal na sasakyan? Nagyayabang ka ba? Sarkastikong sabi ni Hana. Sisigat na sana si Lito nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Uy, si Mr. Lito Argel ba? Driver ako ng pamilyang Kui. Sorry talaga. May sira kasi yung sasakyan sa daan. Natatakot ako na hindi kita masando sa oras. Nanggaling sa telepono ang boses ng driver na humihingi ng tawad. Tumanggaw si Lito. Ayos lang. Ako na mismo ang mag-iisip ng paraan para makarating doon. Hoy, anong problema? Hindi ba darating yung special car? Ngumuso si Hana. Mahinahong sinabi ni Lito, nasira ang sasakyan. Ngumuso si Hana. Sa tingin mo ba maniniwala kami sa pailay mong palusot? Walang sinabi si Maricel. Malamig niyang tiningnan si Lito at pumasok sa sasakyan. Sa unang pagkikita pa lang nila, walang hiyang nagyabang ang lalaking ito. Hindi siya interesado sa ganoong lalaki. Umupo si Hana sa passenger seat, habang si Lito ay nakaupo sa likod niya. Habang nasa daan, patuloy na nagtatanong si Hana tungkol sa background ng pamilya ni Lito at sa kanyang mga magulang. Casual na sinabi ni Lito, ang aking mga magulang ay mga magsasaka sa kanayunan, at may 3 malalaking bahay na baldosa sa aking pamilya. Oo nga pala, mayroon ding kwelyo ng baboy. Nang marinig niya ang mga salitang ito, ang pang-aalipusta sa mga mata ni Hana ay hindi nakilala. Padilim ng padilim ang mukha ni Maricel. Sinulyapan niya si Lito sa pamamagitan ng rearview mirror, puno ng pagkasuklam at pagkabigo.